Nagsisimula ang kwento sa batang lalaki na nagmamaneho ng kanyang Ferrari papunta sa paaralan, at ang pangalan ng maswerteng lalaking ito ay walang iba kundi si Shen Yuan. Lahat ay kumuha ng litrato, nagulat, at hindi nagtagal, isang magandang babae ang bumaba mula sa sasakyan. Ang mga kalalakihang malapit sa kanya ay nagsimulang magreklamo, pumasok lang itong bastardo sa paaralan at nakikipag-date na sa diyosa ng mga second year. Isang lalaking may salamin at nanginginig ang mata ang nagsabi na madali lang ang buhay kapag ipinanganak kang mayaman at guwapo, pipiliin mo lang kung sino ang gusto mo. Pero hindi sumang-ayon ang kaibigan niya at sinabing hindi basta-basta lang pinipili ni Shen Yuan ang gusto niya. Pinipili niya ang lahat, pati mga babaeng nasa first year ay hindi nakakaligtas. Ang ating bida ay naglalakad kasama ang kanyang date at masasabi natin na may kumpiyansa siyang maglakad. Ang mga babae na nanonood sa kanya ay naiinggit at nagtataka kung dapat ba nilang subukang agawin ang ating bida. Isang kaibigan na naglalagay ng lipstick ay nagsabi sa isa pang kaibigan na huwag mawala ng pag-asa dahil kailangan lang daw nilang lumikha ng mga oportunidad para agawin siya. Samantala, siya ay puro kasiyahan lang ang iniisip habang pinagmamasdan niya ang mga chika baby sa itaas ng gusali. Gayunpaman, hindi nagtagal ang marangyang buhay niya dahil pagkatapos niyang magtapos ng high school at pumasok sa unibersidad, natapos na ang kasiyahan. Dahil ang pamilya niya na may 3 travel agency ay nalugi at hindi lang iyon, iniwan pa sila ng milyong-milyong utang. Pumunta siya sa kanyang dorm at tinawagan ang mga kaibigan para maglaro ng League of Legends. Pero sinabihan siyang umalis na at sinabing hindi na masaya kung hindi siya ang nagbabayad ng lahat para sa kanila. Harap-harapang napagtanto ng ating bida na iniwan siya ng kanyang mga peking kaibigan nang mawalan na siya ng pera. Ang pinakamasaklap, ang mga magulang at kapatid niya ngayon ay nakatira sa isang masikip na lugar habang siya ay kailangang manatili sa mga dormitoryo ng unibersidad. Sa ganitong sitwasyon, nawalan ng kabuluhan ang lahat ng kalayaang naranasan niya noon. Inisip niya na tapos na ang kanyang kamalasan hanggang sa may nangyaring hindi inaasahan. Nilapitan niya ang isang babae na nakasandal sa pader. Ito ay ang kasalukuyan niyang kasintahan na kilala bilang si Jo Wanting at agad niyang sinabi ang malinaw na balita sa kanila na tapos na ang kanilang relasyon. Sinabi niya din na sana makatagpo siya ng ibang babae na mas makakaintindi sa kanya sa hinaharap. Ang pobreng lalaki ay nabigla, sinabi niyang 3 taon na silang magkasintahan, kaya naman paano niya daw basta-basta niya na lang siya iiwan ng walang kalaban-laban. Tinanong niya din kung wala na nga daw ba siyang pagmamahal sa kanya. Matapos ang kanyang pagdadrama siya ay hindi binigyan ng pagkakataon ng babae. Sinabi niyang hindi kailanman binuo ang kanilang relasyon sa purong pagmamahal. Bukod pa rito, kung magtagpo man silang muli, huwag na daw siyang tawagin nito sa kanyang nakasanayan dahil ayaw niya naman daw ng ganoong palayaw. Ang babae ay handa na pumasok sa loob ng sasakyan at sinabihan siya na huwag na siyang hanapin muli ng ating bida. Si Shen Yuan, bagamat naguguluhan, ay huminga ng malalim at napabuntong hininga. Habang inaabot ng babae ang hawakan ng pintuan ng sasakyan, sinabi niya namang dumating na ang kanyang kaibigan. Pinigilan ni Shen Yuan ang babae, at ito naman ay tinanong kung anong gusto nito. Sinabi ni Shen Yuan na ibalik niya ang lahat ng mga mamahaling designer bags na ibinigay niya noon sa kanya. Nagalit naman ang babae at sinabi na pagkatapos ng 3 taon nilang relasyon, ang pinakamaliit na bagay na dapat niyang matanggap ay ang mga bagay na ibinigay niya noon sa kanya. Sinabi ni Shen Yuan na kung ayaw niyang ibalik ang mga ito, maaari pa daw nilang gawin ang huling tsoktsakan nila mamayang gabi. Galit na sinabi naman ni Wanting na napaka-kupal daw talaga ng ating bida. Pagkatapos, tinawag na siya ng lalaki sa palayaw nitong Ting at sinabi na sumakay na siya sa kanyang malaking jumbo hotdog. Habang tumatanaw ito sa bintana, tinanong ng lalaki si Shen Yuan kung gusto niyang sumabay. Napansin ni Shen Yuan na noong tinawag siyang Ting ng lalaki, hindi ito nagreklamo, ngunit kanina lang ay sinabi nito na ayaw niya ng palayaw na ito. Sumagot si Shen Yuan na huwag na mag-alala ang lalaki dahil malapit lang ang kanyang bahay mula dito. Nagpumilit ang lalaki at sinabi niyang hindi sila nagmamadali ni Wanting. Kung gusto ni Shen Yuan sumakay, huwag din daw itong mahiya at sumabay na daw siya sa kanila dahil gusto lang niyang matiyak na makauwi ng ligtas si Shen Yuan. Alam ni Shen Yuan na ang lalaking ito ay gusto lang siyang pasakayin sa sasakyan upang ipahiya siya. Kaya't sumandal siya sa bintana at sinabi sa lalaki na talagang mabuting tao siya. Pero hindi niya na kailangang mag-alala dahil ilang hakbang lang ang kanyang tirahan mula rito. Binuksan niya ang pinto ng kotse para kay Wanting at sinabi sa lalaki na ingatan siya dahil siya daw ay isang napakabait na babae. Ngumiti ang lalaki at sinabi na huwag mag-alala si Shen Yuan dahil nasa mabuting mga kamay na daw si Wanting. Tumayo na si Shen Yuan at mumiti. Sinabi ni Shen Yuan na dapat silang mga lalaki ay nagbibigayan para sa ikabubuti ng mga babae. Kaya't mabuti na lang nalaman niya ang paboritong kondom ni Wanting ay mint-flavored. Wala din daw silbi ang pagbili ng sobrang mamahaling mga panty
dahil para sa kanya hindi daw ito komportableng isuot habang sila ay nasa gitna ng tsoksyakan. Ang paboritong roleplay outfits daw ni Wanting ay doctor at police officer. Dito na ibinuhos ni Shen Yuan lahat ng impormasyon para matutunan ng lalaki na pinagsawaan niya na ang kaladkaring babae. Ang matandang lalaki sa sasakyan ay hindi masyadong masaya sa libreng leksyon na binigay ni Shen Yuan at mabilis nang umalis dahil sa kanyang matinding inis. Naiwan si Shen Yuan na sinasabing hindi siya nauunawaan ng lalaki dahil sinusubukan lang naman daw niyang tumulong. Bukod pa rito, umaasa siya na magiging maayos ang buhay ni Wanting dahil marahil iniisip niyang ito na ang pinakamainam na desisyon at wala na silang kinalaman sa isa't isa. Kaya't inaasahan niyang magkakaroon siya ng perpektong buhay. Ang ating bida ay isang walang emosyon na Sigma dahil hindi lang siya naapektuhan ng breakup, kundi pinagtawanan pa ang dalawa habang paalis ang mga ito. Ngunit pagkatapos ng isang pag-ikot ng tadhana, lumitaw ang system at sinabi na lahat ay may karapatang mabuhay ng perpektong buhay. Dito nagsimula ang perfect life system. Lumabas ang stats ni Shen Yuan na kanya namang pinagtaka. Nakatayo si Shen Yuan, naguguluhan, nagtataka kung anong klaseng kabaliwan ang nangyayari sa harap niya. Lumitaw bigla ang system para mabuhay ng perpektong buhay, hindi lang pera ang kailangan, kundi ang paghanga mula sa kabilang kasarian. Ang unang misyon niya ay gumastos sa tamang tao ng kabilang kasarian na may affinity score na hindi bababa sa 60. Sa paggawa nito, makakakuha siya ng higit na paghanga. Anumang halaga na gagastusin niya sa kanya ay ibabalik sa kanya ng 3 beses at kung tataas ang affinity, makakakuha siya ng doble ng kanyang ginastos. Madali lang intindihin ang math dahil kumikita siya ng 3 beses mula sa kanyang ginastos at kung tumaas ang affinity, 6 na beses babalik ang kanyang gastos sa isang babae. Nakatayo lamang siya at pilit tinatanggal ang system, inakala niya din na nababaliw na siya sa mga nangyayari. Sa kanyang likod may lumitaw na isang diwata sa ganda. Ito ay ang kanyang magandang guro na pinagsabihan siyang tibayan ang damdamin dahil sa isang break-up lang naman daw ang nangyari sa kanya. Ang teacher niyang may malaking hinaharap ay pinayuhan si Shen Yuan na magiging ayos lang ang lahat. Marahil hindi sila para sa isa't isa ng kanyang naging kasintahan, subalit siguradong may darating na mas maganda at mas makabubuti para sa kanya. Nakita niya ang affinity ng guro niyang si Li Xiao ay umabot sa 65. Nalinawan siyang totoo ang nakikita niyang system kanina dahil sa nakikita niya sa itaas ng ulo ng kanyang hatmama na teacher. Mas nagpapakyut pa ang cute na teacher habang pinapalakas ang kanyang damdamin. Biglang umayos ang kalagayan ni Shen Yuan salamat sa mga sinabi ng magandang babae sa kanyang harapan. Iniisip niya din na may tsansa siyang makascore ng perfect score sa kanyang guro sa pamamagitan ng gabay ng system. Dahil alam ni Li Xiao na naghihirap na ang pamumuhay ng lalaki, sinabihan niya itong tutulungan niya itong mag-asikaso ng kanyang scholarship. Bilang isang dating rich kid, tumanggi si Shen Yuan na kumuha ng scholarship dahil sa system may pagkakataon na din siyang magkapera. Ang napaka-sexy niyang guro ay hindi na siya pinilit, subalit sinabi naman nitong lumapit lang sa kanya ang ating bida kapag may problema ito sa pag-aaral at kahit tungkol pa daw sa usapang pag-ibig. Nagpaalam na si Li Xiao habang sinasabing alam na ng lalaki na madali lang siyang lapitan. Dahil sa kanyang system at sa tamang affinity na meron ang kanyang guro, gusto niya nang subukan kung gumagana nga daw ba ang kanyang system. Nagdesisyon siyang subukan na ito ngayon at agad kinuha ang kamay ni Li Xiao. Dahil sa pag-aalala sa kanya ni Li Xiao, hayaan daw siya nitong ilibre siya ng milk tea ni Shen Yuan. Binigay niya na ang milk tea at sinabing taos-puso siyang nagpapasalamat sa kanyang teacher. Si Li Xiao ay kinikilig naman at nagpasalamat din pabalik. Agad niyang tinignan ang kanyang balance at nalaman naman na totoo at gumagana ang kanyang system. Napagtanto niya din na mukhang pwede siyang gumastos palagi kay Li Xiao at pagkakitaan siya hanggat nasa 60 pataas ang affinity nito. Habang pinagmamasdang lumayo ang hatmama niyang teacher, na-imagine niya namang dahil sa kanyang system mababayaran niya na ang utang ng kanyang pamilya, masaya din siya dahil makakabalik na din siya sa kanyang nakasanayang buhay noon. Ang kanyang pera ay kaunti lamang, kaya naman kailangan niya daw makahanap ng mga babaeng pwede niyang magastusan upang makapag-umpisa na din siyang kumita ng malaking pera. Siya ay naupo sa isang sulok habang nangungutang sa mga pautangan sa kanyang cellphone upang may magastos siya sa kanyang mga plano. Napangiti si Shen Yuan at iniisip niyang alam ni Li Xiao na naghihirap sila ng kanyang pamilya. Kaya naman upang maibigay ang bag kailangan niya ang magplano ng maayos. Makalipas ang isang oras, nakabili na siya ng bag na ipangreregalo niya kay Li Xiao. Sigurado daw siyang tatanggapin ito ng kanyang teacher kapag sinabi niyang peke lamang ang bag at tanging replika lang ito. Habang kumakatok siya sa tinutuluyan ni Li Xiao, iniisip niya naman na sana wala pang kasintahan ang kanyang teacher. Ang hatmama niyang teacher ay pinagbuksan siya. Habang ito ay abala sa pagluluto, nagtaka din siya kung anong ginagawa ni Shen Yuan sa harap ng kanyang pintuan.
Napansin ng lalaki na nagluluto ang kanyang teacher, kaya naman tinanong niya ito kung nakakaabala nga daw ba siya. Sinabi naman nitong hindi siya nakakaabala, at tinanong kung anong sasabihin ni Shen Yuan sa kanya. Inabot ni Shen Yuan ang kanyang regalo, pasasalamat niya daw ito sa kanyang teacher, dahil sa pag-asikaso daw nito ng maalaga sa kanya ng 3 taon sa paaralan. Napansin ni Li Xiao na mamahalin ang bag na binibigay sa kanya, kaya naman tumanggi siyang tanggapin ang regalo. Normal lang din daw ang pagpapahalagang binibigay niya kay Shen Yuan bilang kanyang teacher, kaya naman hindi niya na daw kailangan pang magbigay ng regalo sa kanya. Ipinilit ni Shen Yuan ibigay ang bag dahil mumurahin lamang daw ito, tanggapin daw sana ni Li Xiao ang kanyang pasasalamat sa ganitong paraan. Tinanggap ni Li Xiao ang bag upang hindi na masaktan ang damdamin ng ating bida. Ibabalik niya din daw ang pabor kay Shen Yuan sa kaarawan nito o kaya naman pagdating ng Pasko. Ang niluluto ni Li Xiao ay nagsimula ng mag-amoy sunog, agad niya itong pinuntahan, habang ang binata naman ay pumapasok na ng walang pasabi. Sumilip ang hatmama niyang teacher at tinanong kung kumain na nga daw ba siya, dahil kung hindi pa sabay na lang daw silang kumain. Iniisip niya na mukhang makakascore siya ng perfect score sa kanyang teacher ngayon. Kung mas mapapalalim din daw ang kanilang relasyon, mas mapagkakakitaan niya daw ang sexy at maganda niyang teacher. Hindi nagtagal na tanggap niya na ang kanyang kinita sa pagbigay niya ng regalo kay Li Xiao. Siya ay nagsasaya sa kanyang isipan dahil sa laki ng kanyang kinita sa napakadaling paraan. Dahil sa kanyang system, feature secured na din daw siya sa hinaharap. Tinawag na siya ni Li Xiao para kumain. Nagtaka ang ating bida kung dalawa nga lang daw ba silang kakain. Tinanong niya din kung hindi nga daw ba darating ang kanyang boyfriend ngayon. Salamat sa napakagaling na artist sa napakaganda niyang pagguhit ng bawat sulok ng kwentong ito. Habang nahihirapan siyang tanggalin ang kanyang apron, sinabi din ni Li Xiao na wala siyang boyfriend. Matapos marinig ang magandang balita, agad namang lumapit si Shen Yuan at gumawa ng plano na malasindikato. Sinabi niya din na tutulungan niya na ang kanyang teacher na tanggalin ang apron. Habang tinatanggal ang pagkakabuhol ng apron, pinagmamasdan na din ni Shen Yuan ang magandang tanawin na bulubundukin. Ang isa pang magandang babae na kapatid ni Li Xiao ay biglang pumasok at nakita ang kanilang ginagawa na kanya namang ipinagtataka. Ang dalawa ay muntikan ng maglaro ng basketball, ngunit silang dalawa ay inabutan ng referee, kaya naman sinabi nilang wala silang ginagawang nakakatindig balahibo. Pinakilala niya ang kanyang kapatid na si Limeng, habang sinasabi na nahuli ngayon ang kanyang nakakabatang kapatid. Si Shen Yuan ay nag-hello kay Limeng, subalit sinabi lang naman nitong hindi maganda ang kanyang pakiramdam ngayon. Ang ating bida ay nagmamadaling lumabas at sinabing kumain na siya kanina, kaya naman sa eskwelahan na lang daw ulit sila magkita ng kanyang magandang teacher bukas. Si Li Xiao ay nagtaka sa biglaang pag-alis ni Shen Yuan, dahil kanina lang ay umupo na ito at handa ng kumain. Sinabi ni Limeng na mukhang may masamang balak daw ang binata sa kanyang kapatid. Tumanggi naman si Li Xiao dahil estudyante niya lang daw ito. Napansin niya na mukhang gusto daw makascore ni Shen Yuan kanina, kaya naman nainis si Li Xiao at sinabing kumain na lang sila. Habang naglalakad iniisip niya kung sinong babae ang susunod niyang gagastusan para pagkakitaan. Napansin niya din na hindi katulad ni Li Xiao si Wanting na puro lang pera ang habol sa kanya. May biglang bumangga sa ating bida, agad naman nakilala ni Shen Yuan ang lalaking bumangga na si Lao Huang na kanyang ka-roommate. Ito ay nanginginig at sinabing lumabas ang kanyang crush, kasama ang tarantadong si Li Sanpeng para manood ng movies. Naalala ni Shen Yuan ang babae bilang isang second year na estudyante. Iniisip niyang matinding crush ito ng kanyang roommate. Ngunit ang dalawa ay hindi pa nag-uusap kahit kailan. Dahil sa kakaibang tingin ni Shen Yuan, napansin ni Lao Huang na mukhang pinagtatawanan siya nito deep inside. Tinanong ni Shen Yuan kung nasaan ang babaeng tinutukoy niya. Si Lao Huang ay biglang kumislap ang mga mata, at ito ay dahil sa nakita niyang dalawang babaeng naglalakad habang nabibigatan sa kanilang cocomelon. Sinabi ni Lao Huang na ang babaeng hito ang kanyang tinutukoy, nabalitaan niya din daw na hindi nag-hotel ang dalawa noong nag-date sila ni Li Sanpeng. Kaya naman masaya siya dahil mukhang Virgin Mary pa daw ito. Sa pinapakita ni Lao Huang na pagkabaliw sa isang babae, nawala na daw ang dignidad nito bilang isang lalaki. Si Shen Yuan ay nanlaki ang mga mata dahil sa nakita niyang affinity ng Marilad na may malaking cocomelon. Napansin niya din na mas mataas pa ang affinity nito kesa sa kanyang napaka-hatmama na teacher. Ang dalawang chikas ay pinag-uusapan ang break-up ni Shen Yuan at ng girlfriend nitong si Wanting. Si Minyue naman ay nagulat sa balita, habang naiinis ang kanyang kaibigan. Napalingon naman si Minyue at nakita ang ating bataan. Sinabi din ng kanyang kaibigan na sana hindi niya napinilit si Minyue noon na mag-first move kay Shen Yuan. Salamat talaga sa artist dahil sa magandang service na ito. Habang patuloy naglalakad ang dalawa, walang tigil pa din naman ang kaibigan ni Minyue sa kanyang pagkainis sa aroganteng si Shen Yuan. Masaya din siya dahil naranasan na din daw nito maghirap.
Matapos marinig ang mga sinasabi ng kanyang kaibigan, mabilis namang bumababa ang kanyang affinity na ipinagtaka naman ng ating bida. Kailangan niya din daw ang gumawa ng paraan para matigil ang pagbaba ng affinity. Tinanong niya si Lao Huang kung ayos lang daw ba sa kanya kung maging girlfriend niya ang crush nitong si Minyui. Sinabi niya namang ayos lang dahil hindi rin siya umaasa na makukuha niya si Minyui dahil hindi naman na daw siya mayaman na may iba't ibang sasakyan tuwing linggo tulad ng dati. Ayos lang din daw kung magiging magjowa silang dalawa ni Minyui, basta huwag lang daw ito mapunta kay Li Sanpeng. Si Shen Yuan ay agad namang kumilos para dumiskarte sa magandang dalaga, na ikinataranta naman ni Lao Huang. Agad siyang lumapit at tinawag ang magandang si Minyui. Ang kaibigan niya naman ay pumagit na sa kanila at tinanong siya kung anong pakain niya sa kanyang kaibigan. Tinanong ni Shen Yuan kung libre nga daw ba si Minyui bukas, dahil nagpa-reserve daw siya ng table sa Sing Sushi Restaurant para bukas. Nagtaka si Minyui kung inaalok nga daw ba siya ng dinner ni Shen Yuan. Sinabi naman ng kanyang kaibigan na nagkakahalaga ng libo-libong dolyar na bayad ang bawat isang tao na pumupunta sa restaurant na yon, kaya naman tinanong niya din kung may pera nga daw ba talaga ang ating bida para pumunta siya sa ganong lugar. At inaalok pa ang kanyang kaibigan. Sinabi niya din na kailangan niyang bumili ng regalo ng kanyang kapatid na babae, kaya naman gusto niya din daw makasamang maglakad si Minyui matapos nilang mag-dinner bukas para makabili ng regalo. Si Shen Yuan ay sinabing aalis na siya at mag-usap na lang daw sila bukas ng umaga para sa kanilang plano. Dahil kakalabas niya lang kahapon kasama si Li Sanpeng, tinanong niya naman ang kanyang kaibigan kung ayos na lang daw bang lumabas siya kasama si Shen Yuan ngayong pagkakataon. Ang kaibigan niya ay pumayag dahil isang mamahalin na restaurant daw siya ipupunta ng ating bida. Sinabi niya din na kahit arogante si Shen Yuan, gwapo naman daw ito. Pag nakabalik din daw ang pamilya ni Shen Yuan sa pagkakabangkrap, madali lang daw nitong malalagpasan ang yaman na meron si Li Sanpeng. Wala din daw mawawala kay Minyui kung susubukan nitong sumama kay Shen Yuan bukas. Tutulungan niya din daw itong mag-reply sa mga mensahe ng ating bida mamaya. Si Minyui ay pumayag na dahil sa pagsulsol ng kanyang kaibigan. Mabilis lumipas ang oras at ang dalawa ay magkasama na para sa kanilang date. Ang kanilang pagkain ay nakahanda na, paupo na din ang malalaking kabundukan. Habang sinasabi niyang nabalitaan niya na humaharap sa matinding krisis ang magulang ni Shen Yuan, kaya naman huwag na daw ito gumastos ng malaking pera sa kanya. Matapos niyang maupo, sinabi ni Shen Yuan na ayos lang ang presyo ng pagkain dito, dahil worth it naman daw sa sarap ang mga pagkain dito. Matapos niyang makita ang malalaking melon sa likod ni Minyui, siya ay namula. At iniisip na kailangan niya na munang pigilan ang kanyang pagka-playboy sa ngayon. Ngayon lang daw siya inimbita ni Shen Yuan mag-dinner. Tinanong niya din kung para sa advice na lang daw ba sa regalo ng kanyang kapatid ang dahilan ng kanilang date. Matagal na daw gustong alokin ni Shen Yuan ang magandang dalaga, ngunit kahapon lang daw siya nagkaroon ng pagkakataon dahil wala na siyang girlfriend. Napansin ni Shen Yuan na biglang bumaba ang affinity ni Minyui, nalaman niya din na hindi nagustuhan nito ang kanyang sinabi. Sinubukan niyang gumawa ng paraan, at sinabi ang pagbigay noon ni Minyui ng maiinom sa kanya, at noong mga araw na nagkakachat din sila ay kanya din na binanggit. Muling tumaas ang affinity ng babaeng marupok dahil naaalala daw pala nito ang kanyang efforts noon. Muli niyang sinabi na hindi malilimutan ni Shen Yuan ang mga araw na yon. Habang patuloy na tumataas ang affinity, pinapakalma naman ng ating bida ang kanyang sarili para makapag-focus sa kanyang mga sasabihin. Makalipas ang kalahating oras, ang dalawa ay tapos ng kumain at nagbayad na din si Shen Yuan. Dahil sa napakamahal ng kanilang kinain na katumbas ng kanyang isang buwan na allowance, nakumpara niya pa si Li Sanpeng dahil sa kuripot daw ito, at tanging sa kapiterya lang daw siya ng school inaalok nitong kumain. Natanggap niya ang perang kinita niya sa dinner nilang dalawa, mas gumanda din ang kanyang system dahil sa nakuha nitong reward na mas makakapagpalaki sa kanya ng kanyang kikitain. Napansin ni Shen Yuan na 76 na ang affinity ni Minyui. Kaya naman masaya din siya dahil sa kinita niyang 10,000 na dolyar sa paggastos niya kanina lamang ng 2,000 na dolyar. Si Minyui ay napansin na nagugustuhan niya ang mga nangyayari, kaya naman napaisip siya na mukhang ito daw ang nagagawa ng kapangyarihan ng pera. Siya ay naging excited na at naging masaya na sa kanilang date, hinawakan niya na din ang kamay ni Shen Yuan. Matapos makarating sa shopping mall, ang sugar daddy ni Wanting ay nakita ang ating bida. Si Wanting ay iniisip naman na iniwan niya lang kahapon si Shen Yuan. Ngunit nagtataka siya dahil may bagong babae agad itong kasama. Pati ang kanyang sugar daddy ay nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang estudyanteng walang pera sa lugar na ito. Ang sugar daddy na may normal lamang na kinikita sa kanyang trabaho ay naiinis dahil napakalaki ng kanyang ginastos para makascore kay Wanting kahapon. Ngunit matapos niyang makita na may bagong babae na naman si Shen Yuan na may maraming utang ang kanyang pamilya, bigla naman siyang nainis sa ating bida.
Si Shenyuan ay tinawag si Minyui para pumasok sa ibang tindahan. Ang sugar daddy ay tinawag si Shenyuan na pumasok sa tindahan ng luxury bags dahil wala naman daw bayad ang pag-window shopping sa loob. Napatanong din si Wanting kung anong ginagawa ni Shenyuan dito. Tinanong niya na din kung sino ang kasamang babae ni Shenyuan. Namangha naman ang ating bida sa coincidence na pagkikita nila, nandito din daw siya para bumili ng regalo ng kanyang kapatid na babae. Ang sugar daddy ay pinayuhan si Shenyuan na sa palengke na lang bumili dahil mas mura daw doon. Sinabi niya din na hindi kakayanin ng budget ng ating bida ang mga bilihin sa lugar na ito. Si Wanting ay biglang lumapit kay Minyui at binalaan niya ito na huwag magpapaloko kay Shenyuan. Agad pumagitna ang binata, huwag daw siyang siraan ni Wanting dahil kahit kailan hindi naman daw siya niloko ng ating bataan. Ang may malaking tiyan na sugar daddy ay sinabi na huwag nitong kausapin si Wanting na tulad ng dati. Dahil wala na daw silang relasyon nito, alam niya din daw na bankrupt na ang negosyo ng kanyang magulang. Kaya naman huwag na daw siyang magkunwaring rich kid. Si Shenyuan ay naiinis na sa kanilang dalawa, kaya naman bagay lang daw silang magsama na parehong kupal. Dahil sa pagmamaliit ng dalawa sa ating bida, ang system naman ay bumak-up para hindi masira ang perpektong pamumuhay ni Shenyuan. Ang system ay nagbigay ng limited time task. Sa tuwing tataas ang affinity sa 5 points ng kanyang kasama, madadagdagan ng doble ang pwede niyang kitain sa kanya. Sa mga negative naman ay madodoble din ang kanyang kikitain kapag tumaas ang negative affinity nila sa 5 points. Ayon sa system, iba pa ang kikitain ng ating bida sa original niyang passive skill. Ang ating bida ay masaya dahil sa binigay na task sa kanya ng system, wala na daw siyang dahilan para magpigil at ipahiya ang dalawa. Kinuha niya na ang kamay ni Minyui at sinabing pumasok na sila para tumingin ng bibilhin. Ang dalawang store assistant ay agad nakilala ang ating bida dahil regular customer na nila ito. Ngunit dahil alam na nilang nabankrupt ang kumpanya ng pamilya nito, ayaw na nilang i-assist si Shenyuan. Sinabi din ng isa pang store assistant na may dumating kaninang dating rich kid dito at sinubukan lamang ang kanilang mga item at sa bandang huli ito ay hindi bumili. Ang senior assistant ay sinabihan na pumunta na ang kanyang junior para i-assist sila Shenyuan. Ilang sandali pa, si Wanting ay nakapili na ng kanyang gustong ipabili sa kanyang sugar daddy. Ang senior assistant naman ay sinabing pupunta na siya para i-assist sila Wanting. Ang junior assistant naman ay iniisip na napaka-unfair ng kanyang senior dahil lagi daw nitong kinukuha ang mga customer na siguradong bibili at ang tanging binibigay lang daw nito sa kanya ay ang mga alanganin bumili. Ang dalawang assistant ay agad lumapit kay Wanting, binubola na din nila ito para mas marami pa itong bilhin sa kanilang paninda. Ang dalawang makinang na keychain ay binuksan din para kanila Wanting. Ang binata ay sinabi na huwag mag-alala si Minyui sa presyo. Itinuro naman ng dalaga ang isang bag at sinabi na siguradong magugustuhan ito ng kanyang kapatid na babae. Habang tila walang pakialam ang assistant sa kanila. Sinabi niya naman na ang presyo ng bag ay 50,000, dagdag pa niya napakamahal ng bag na ito. Ang sugar daddy naman ay iniisip na 20,000 lang ang kanyang budget. Ngunit ang presyo ng nabibili ni Wanting ay umaabot na ng 100,000, kaya naman kabado ang loko. Si Wanting ay lumapit sa kanyang sugar daddy at sinabing pasikatan nito ang kanyang ex na si Shenyuan, kaya naman bayaran na daw nito ang 100,000. Ang kupal na sugar daddy naman ay iniisip na hindi sapat ang pera sa kanyang card. Ang ating bida ay biglang sinabi na kukunin na nila ang dalawang bag na napili ni Minyui, pati na din ang dalawang kumikinang na keychain na pinakita nila kanila Wanting kanina. Ang kaladkaring babae at ang titong malibog ay nagulat sa kanilang narinig. Pati si Minyui at ang store assistant na judgmental ay nagulat dahil ang alam daw nito ay wala ng yaman si Shenyuan. Ang assistant ay agad kinalkula ang presyo, habang ang ating bida naman ay iniisip na sakto ang natira niyang pera para mabili ang mga ito. Ang ating bida ay agad na ding nagbayad gamit ang kanyang card. Ang assistant ay hindi makapaniwala dahil padalos-dalos pa din daw palang bumili si Shenyuan tulad ng dati. Kaya naman naiyak na lang siya sa laki ng kanyang magiging komisyon matapos ang transaksyon na ito. Si Wanting ay nagulat at biglang napasigaw habang tinatanong kung saan nakuha nito ang kanyang pera dahil alam naman na daw ng lahat na bankrupt na ang magulang ni Shenyuan. Ang sugar daddy ay nagsalita at malamang galing daw sa utang ang pinambibili ngayon ng binata. Ang ating sigma na bida ay sinabing wala silang pakialam kung saan nanggaling ang kanyang pera. Mukhang mayaman din naman daw ang may malaking tiyan na sugar daddy. Kaya naman bakit hindi daw nito mabilhan ng bag si Wanting ng may 20,000 na halaga lamang. Habang naiinis na ang sugar daddy, pinatungan pa ni Shenyuan na dapat ginagastusan niya si Wanting ng 700,000 tulad ng kanyang ginagawa noon sa kanya. Pinuri din ni Shenyuan ang magandang kotse nito na nakita niya kahapon. Si Wanting ay pinipilit ang kanyang sugar daddy na huwag magpatalo kay Shenyuan
Ang middle-aged na sugar daddy naman ay iniisip na galing sa utang ang pinambili niya ng kotse, hindi niya din daw pwedeng ipaalam ito kay Wanting. Napagtanto din ng butanding na nagkamali siyang kalabanin ang ating bida na Sigma na magaling. Ang sugar daddy ay awkward na biglang kunwaring may tumawag sa kanya, at sinabing sasagutin niya lang muna ang tawag na ito. Ang kaladkaring babae ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Habang nagkukunwaring may milyon-milyon na project ang loko, si Wanting naman ay nagpaalam na kay Shen Yuan habang ito ay naiinis. Ang mga negative affinity ng dalawa ay mas tumaas pa, kaya naman napaisip si Shen Yuan na napakadali lang ng kanyang ginawa. Masaya din siya dahil nagawa niyang mas mainis pa ang dalawang kupal. Ang ating bida ay ibinigay na ang mga pinamili nila kay Min Yui, ito ay tinanggihan niya at sinabing napakamahal ng mga ito para sa kanya. Sinabi niyang napakaganda ng mga comments ni Min Yui sa mga bagay na ito kanina. Kaya naman alam niyang gusto niya ito. Si Min Yui ay nagpasalamat sa ating bida. Pati ang mga dapat na regalo niya sa kanyang kapatid ay ibinigay niya kay Min Yui na ipinagtataka niya naman. Ang ating bida ay naalala na hindi niya pa daw pala makikita ang kanyang kapatid ngayon, kaya naman sa susunod na lang daw sila bibili ng para sa kanyang kapatid. Iniisip ng ating bida na kapag ibinigay niya ito sa kanyang kapatid siguradong pagagalitan lang siya nito dahil sa kanyang pagiging magastos habang may napakalaki silang utang. Iniisip ng dalaga na hindi niya matatanggap ang napakamamahaling mga bagay na ito, ayaw niya din daw magmukhang gold digger at muling ibinabalik niya ito sa ating bida. Hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabi ni Shen Yuan na umpisa pa lang ito ng kanilang kasiyahan dahil marami pa daw ang darating sa susunod. Pinagpilitan niyang tanggapin ito ni Min Yui dahil kung hindi masasaktan daw ang kanyang damdamin. Ilang sandali pa, ang system ay lumitaw dahil tapos na ang kanyang task gamit ang napakaraming passive para kumita. Mula sa pagiging 130,000, ang pera ni Shen Yuan ay tumaas sa 700 plus thousand. Balak niyang pakiligin at laging bigyan ng atensyon ang dalaga upang hindi bumaba ang affinity nito. Iniisip niyang gusto niyang makipagtsoktsakan sa Marilad, subalit kailangan niya na muna ang magdahan at hayaan na lang munang maging smooth ang bawat pangyayari. Imbes sa hotel niya daw ito dalhin, inalok niya na itong umuwi dahil malapit ng magdilim. Ang dalaga ay kakaiba ang kislap ng mga mata dahil sa pagiging gentle daw sa kanya ng binata. Mula sa dormitoryo ng mga lalaki, si Li Sanpeng ay naglalakad kasama ang kanyang mga kupal na tropa. Nakita ni Li Sanpeng ang ating bida at bigla na lang niyang sinabi na magsasagawa siya ng malaking party at balak imbitahin ang lahat ng nasa dorm, huwag lamang daw ang pobreng si Shen Yuan. Siya ay pumasok na sa kanyang dorm, at ang kanyang roommate ay naiinis kay Li Sanpeng dahil nagsagawa ito ng party nang hindi kasama ang kanilang buong kwarto. Ang Sigma nating bida ay walang pakialam kay Li Sanpeng dahil hindi na daw magtatagal ang masasayang araw nito. Ang roommate niya ay sinabing huwag nang magpasikat si Shen Yuan dahil si Li Sanpeng ay nagawa daw makadate si Min Yui kahapon, malamang nagtsoktsakan din daw ang dalawa matapos manood ng movies. Dahil maagang nakauwi si Shen Yuan ngayon, mukhang hindi daw natuloy ang date nilang dalawa ni Min Yui. Ang Sigma nating bida ay hindi na nagsalita dahil alam niya sa kanyang sarili na magiging maganda na muli ang kanyang kinabukasan. Habang tinitignan ang perang naipon niya ngayong araw, napagdesisyonan niyang umuwi na muna sa kanilang bahay upang makabisita sa kanyang magulang. Kinabukasan ng eksena ay nalipat sa bahay nila Shen Yuan. Binati din siya ng kanyang angkel na si Shen Yaode dahil ngayon lang daw ulit sila nagkita. Nag-hello siya sa kanyang angkel, ngunit ang kanyang tatay naman ay pinapasok muna siya sa kanyang kwarto dahil may pag-uusapan na daw muna silang mga matatanda. Si Shen Yuan ay pumasok ngunit nagagawa pa din namang mapakinggan ang kanilang usapan. Narinig niyang nakikiusap ang kanyang tatay sa angkel nito dahil sa utang na hindi pa nababayaran ng ilang buwan na. Ang pinsan naman ng kanyang tatay ay humingi ng pasensya sa kanila dahil ngayon ay kailangan na daw niya ngayon ng pera para sa kanyang mga pansariling gastusin. Ang nanay ni Shen Yuan ay binanggit ang pagpapautang nila noon sa kanya ng 300,000 para maitayo ang car wash business nito. Ngunit ngayong sila ang naghihirap pilit namang naniningil ang kanyang bayaw ngayon. Ang tatay ni Shen Yuan ay sinabing huwag magsalita ng masasakit ang kanyang asawa dahil malamang may financial problems lamang ang kanyang pinsan. Muling sinabi ng nanay ng ating bida na tinanong niya ang kanyang kumare kaya naman nalaman nitong wala naman daw silang gaanong bayarin at mga utang. Sinabi ng gahamang angkel na normal lang daw ang magbayad ng utang, buti na lang magkapamilya daw sila, dahil kung hindi pepwersahin o sasaktan niya na daw sila para makapagbayad sila. Ang nanay ni Shen Yuan ay muling sinabi na walang utang na loob ang pinsan ng kanyang asawa. Ang lalaki naman ay pinakalma ang kanyang asawa, dahil may mga pwede pa naman daw silang isangla na mga alahas para makabangon balang araw sa krisis na kinakaharap nila ngayon. Ang system ay todo rescue na naman dahil matapos nitong marinig na may utang ang kanyang mga magulang sa kanyang angkel
agad naman itong nagbigay ng task na bayaran ang utang ng kanyang magulang na 200,000. Ang reward sa task na ito ay isang tumataginting na 1,000,000 na pwede niya lang magamit sa pagbili ng 4 wheels. Si Shen Yuan ay masaya dahil sakto daw ang task na ibinigay ng system, dahil plano niya naman na daw talaga sa umpisa pa lang ang tulungan ang kanyang mga magulang sa kanilang mga utang. Ang mga magulang niya ay handa nang gamitin ang kanilang mga alahas para ipambayad ng kanilang utang. Dahil ayaw niyang malaman ng kanyang magulang na nagkukulang ang kanilang alahas sa kahon, dahil sa ginamit niya na daw ang iba dito para may ipambili ng regalo kay Wanting noon. Ang ating bida ay sumingit sa eksena at sinabing may sapat siyang pera para mabayaran ang utang nila sa kanyang kupal na angkel. Ang magulang niya naman ay biglang nahinto at sinabing huwag siyang magpatawa dahil seryoso daw ang kanilang mga problema. Si Shen Yuan ay sinabing nasend niya na ang pera sa kanyang tatay kanina. Kaya naman biglang nanlaki ang kanilang mga mata dahil totoong may pumasok na pera sa kanilang account. Tinanong din ang kanyang magulang kung saan nga daw ba kumuha ng pera ang ating bida. Si Shen Yuan ay sinabing bumili siya noon ng Bitcoin at ngayon ay tumaas na ang halaga nito. Kaya naman nagkaroon daw siya ng pera para makatulong ng kahit papano sa kanyang magulang. Ang mag-asawa ay pinuri ang kanilang anak dahil mababayaran na nila ang utang nila sa angkel nitong tukmol. Ang dalawa ay sinabi na wala na silang utang sa kamag-anak nilang gahaman, kaya naman agad na din pinalabas ng nanay ni Shen Yuan ang kanyang bayaw, at sinabing ayaw niya na itong makita sa hinaharap dahil sa kabastusang pinakita nito sa kanila. Ang gahaman sa pera ay nabigla, nautal at hindi inasahan na makakabayad sila. Patuloy nagagalit ang nanay ni Shen Yuan at muling pinapalabas ang kupal. Matapos mapalabas ng sapilitan, nagtaka naman ang kupal dahil sa kanyang pagkakaalam nagkautang ang kanilang pamilya ng halos 100 milyon. Kaya naman hindi siya makapaniwalang nakabayad agad sila sa kanya. Napapaisip din siya dahil malamang may ibang negosyo pa daw ang kanyang pinsan nang hindi niya alam. Ang kupal ay paalis na at iniintindi ang kanilang naging masamang samahan kanina dahil kapag yumaman daw ulit ang kanyang pinsan, mahihirapan na siyang lapitan sila. Ang ating bida ay masaya matapos matanggap ang kanyang reward na 1,000,000 dahil sa kanyang pag-uwi sa kanilang tahanan hindi niya lang nakita ang kanyang pamilya, nakatulong din siya sa kritikal na sitwasyon na kinakaharap nila. Ngunit malayo-layo pa daw siya sa kanyang goal dahil sa laki ng kanilang utang. Habang pinagmamasdan ang kanyang mapagmahal na magulang, plinaplano niyang gamitin ang 2,000,000 para mag-invest pa. Ngunit ang natitirang 200,000 ay ibibigay niya na lang daw muna sa kanila bilang financial support. Ang mapagmahal nilang anak ay gustong ibigay sa kanilang magulang ang kanyang 200,000. Ngunit ang kanyang nanay ay tumanggi at sinabing ipunin na lang ito ng kanyang anak. Ang tatay niya naman ay nahihiyang sinabi na ibigay na muna ni Shen Yuan ang 50,000 sa kanya. Siya naman ay napangiti dahil sa pamilyar na sitwasyon na kanyang naalala, noong lagi siyang humihingi ng pera sa kanyang tatay noong mayaman pa sila. Habang naglalakad, siya ay may napansin na pamilyar na mukha, at ito ay ang kanyang teacher na nag-uumapaw sa kagandahan at kaseksihan. Dahil sa inalok siya nitong mag-dinner noong nakaraan, si Shen Yuan ay inalok naman ang kanyang teacher ngayong pagkakataon ng dinner. Mula sa likod ni Li Xiao ay mayroong nagmamasid, at ito ay ang kanyang kapatid na si Li Meng. Siya ay bigla din na nagulat, dahil hindi niya napansin na sumusunod pala ito kay Li Xiao. Iniisip niya din na hindi niya na dapat pang inisin palalo ito, dahil mukhang kumukulo ang dugo nito sa kanya tuwing nakikita siya. Habang matalas pa din ang tingin ni Li Meng habang sinusundan siya ng tingin, si Shen Yuan ay nagmadali na namang umalis, dahil nakalimutan niyang may pinapabili daw pala ang kanyang nanay ng bawang, paminta at magic sarap. Si Li Meng ay muling sinabi na mukhang gusto lang makascore ng binata sa kanya, kaya naman si Li Xiao ay sinabi din naman na hindi siya pumapatol sa kanyang estudyante. Si Shen Yuan ay pinagpawisan dahil sa intense nang nangyari. Naalala niya din ang kanyang old but bold na memories kasama si Wanting, dahil lagi daw siya nitong napaparelax habang may ginagawa siyang kakaiba kay Wanting. Ang ating bida ay biglang naalala na may budget pala siyang binigay ng system para kanyang gastusin sa kotse. Kaya naman bilang paggalang sa banal na system na isipan niyang bumili ng sasakyan ngayong araw. Nagmensahe na din siya kay Min Yui at tinanong ito kung pwede daw ba siya nitong samahan bumili ng kotse mamaya, na agad namang sinang-ayunan ng magandang dalaga, dahil wala naman na daw siyang klase mamaya. Habang pumipili ng maisusuot si Min Yui, ang kaibigan niya ay masaya dahil sa progreso ng relasyon nila ni Shen Yuan. Sinabi niya din na malamang magtsuktsakan ang dalawa mamaya matapos nilang bumili ng magandang kotse. Siya ay biglang namula at tinanggi na malabong mangyari ang sinasabi ng kanyang kaibigan dahil hindi naman daw sila opisyal na magkarelasyon. Napakaswerte daw ni Min Yui dahil sa nakahanap siya ng gwapo at mayaman na lalaki. Habang nilalamas ang dalawang malaking tinapay,
Ang kaibigan niya naman ay sinabi na mamayang gabi ganito daw ang gagawin sa kanya ni Shen Yuan sa kanyang malalaking Cocomelon. Ilang sandali pa, ang dalawa ay nakarating na sa car dealership. Ang isang store assistant ay palapit na din para i-assist sila. Ang assistant ay nagulat matapos niyang makita si Minyui. Agad namang nakilala ni Minyui ang lalaki bilang si Qin. Naalala niya din na patay ito sa kanya noong senior high school, kaya nadismaya siya dahil dito pa sila napunta ni Shen Yuan. Tinanong ni Qin kung sino ang lalaking kasama ni Minyui, kaya naman agad sinabi ng ating bataan na magkaklase sila. Tinanong ni Qin kung anong hanap na kotse ni Shen Yuan, sinabi naman nitong gusto niyang makita ang bagong labas na BMW ngayong taon. Si Qin ay magalang na sinabi na pwedeng i-check ni Shen Yuan ang kotse hanggang sa magsawa siya. Sa kalooban ni Qin iniisip niyang nasa 600,000 ang halaga ng BMW ngayon. Kaya naman napakakapal daw ng mukha ng ating bataan dahil nagdala pa daw ito ng magandang babae para mag-window shopping ng kotse. Habang paalis si Shen Yuan para tignan ang kotse, si Qin naman ay hindi siya sinundan at tinitigan lamang ang kagandahan ni Minyui. Iniisip niyang siya ang pinaka-the best na tindero ng kotse sa kumpanyang ito, kaya naman kumikita siya ng $10,000 kada buwan. May $200,000 din siyang kotse, kaya naman ang mga praktikal na babae ay hinahabol daw siya. Si Qin ay agad inalok si Minyui na mag-dinner mamayang gabi, ngunit siya ay tumanggi dahil may ibang plano daw siya mamaya. Habang dumada-moves ang kupal, si Shen Yuan naman ay tinawag ito dahil gusto niyang i-test drive ang kotseng ito. Si Qin ay naiinis dahil sa storbong si Shen Yuan, sinabi niya din na wala ang kanilang boss ngayong araw, kaya naman hindi sila nagpapa-test drive ngayon. Ang ating bida ay hindi nabaguhan sa mga palusot ng lalaki, kaya naman bumaba siya ng sasakyan para humingi ng panibagong store assistant. Ilang sandali pa, dumating ang babae na may mapupulang labi, salamat sa artist sa panibagong napakagandang karakter sa kwento. Ang magandang babae ay nagpakilala bilang si Chen Na, at tinanong ang ating bida kung ano ang kanyang maitutulong sa kanya. Dahil sa ganda ng assistant na ito, pati ang ating bida ay napatingin mula paa hanggang sa magandang mukha ng babae ng dahan-dahan. Napansin ng isang assistant na pinabayaan ni Qin i-handle ni Chen Na ang kanyang kliyente. Si Qin ay hindi naniniwalang bibili ang isang estudyante ng isang BMW, kaya naman hahayaan niya na lang daw si Chen Na magsayang ng oras sa binata. Muling sinabi ng isang assistant na baka pagsisihan ito ni Qin dahil baka sakaling bumili ang ating bida. Kumpiyansa naman si Qin na hindi bibili ang isang estudyante ng mamahaling sasakyan dahil isa lang daw itong lalaki na gusto magpasikat sa kanyang kasamang babae, ngunit sa bandang huli ay hindi ito bibili. Ang magandang assistant ay mabusising sinasabi ang mga meron sa sasakyan na ito, ngunit si Shen Yuan naman ay hindi nakikinig at nakapokus lang sa kagandahan at hubog ng katawan ng babae. Iniisip niyang napaka-profesional nitong tignan at kung ilang kilo nga daw ba kaya ang Cocomelon nito. Marami din daw sa mga babaeng salesperson ang nakikipaglandian sa kanilang kliyente, kaya naman kinanselan niya na ang pag-iisip na gawin itong isa sa mga babae niya. Napansin ni Chen Na mukhang kabisado na daw ni Shen Yuan ang mga specs ng sasakyan, kaya naman tinanong niya kung magkano nga daw ba ang budget ng binata. Ang ating bida naman ay sinabing nagustuhan niya ang sasakyan na ito, kaya naman kung may extra unit pa daw sila nito gusto niya nang bilhin ito at maiuwi ngayong araw. Si Chen Na ay nagulat dahil inakala niyang aabutin pa ng ilang kotse ang kailangan i-test drive ng binata at sa bandang huli hindi ito bibili. Nagtataka din siya dahil bakit nga daw ba kaya binitawan ni Qin ang katulad ni Shen Yuan na isang big-time customer. Napansin ni Chen Na wala silang available na unit ngayon, ngunit sa kabilang branch nila ay meron. Aabutin din daw ng isang linggo bago ma-deliver ang unit sa kanilang store. Sinabi ni Shen Yuan na walang problema at kukunin niya na daw ang ganitong unit. Iniisip ni Chen Na walang alinlangan na bumibili si Shen Yuan. Iniisip niya din kung ano nga daw ba ang intensyon nito sa pagbili ng magandang kotse. Sinabi niya din na kailangan na lang magpaunang bayad ng ating bida upang ma-reserve at ma-order niya na ang kotse. Si Chen Na ay pabalik na sa kanyang office table. Si Qin naman ay tinatawanan siya habang tinatanong kung kamusta nga daw ba ang kanyang pagsasayang ng oras. Ang isang assistant naman ay lumapit, kaya naman agad niya nang sinabi na binili na ito ni Shen Yuan. Ang lalaki ay nagulat at hindi makapaniwala dahil sa napakabilis ng transaksyon nila. Si Qin ay muling sinabi na hindi bibili ang estudyanteng yun ng mamahaling kotse dahil nagpapasikat lamang daw ito sa kanyang kasamang magandang babae. Pagdating din daw ng bayaran alis na ito at magpapalusot. Pati ang isang lalaking assistant ay sinang-ayunan ang sinabi ni Qin dahil marami na daw siyang nakasalamuhang ganon. Si Chen Na ay muling sinabi na binili niya na ang unit at balak itong bayaran ng cash ngayong araw. Si Qin ay napahiya, samantalang ang isang assistant naman ay nasayangan dahil siya na lang daw dapat sana ang nag-asikaso kanina sa ating bida.
Ilang sandali pa, natapos na ang transaksyon, at ang magandang assistant ay nag-alok na ihatid na si Shen Yuan sa susunod nitong pupuntahan. Si Min Yui naman ay kumapit na parang pandikit, at sinabing huwag nang mag-abala ang babae, dahil sasakay na lang daw sila sa taksi. Habang paalis na ang dalawa, iniisip naman ni Chen na nadala siya ng kanyang damdamin at nakalimutan na may kasama nga daw palang babae ang kanyang customer. Habang naglalakad, tinanong niya si Min Yui kung saan sila kakain, ngunit ito naman ay mukhang nagtatampo at walang sinasabi. Tinanong nito kung nagsiselos nga daw ba ito sa babaeng assistant kanina. Ngunit sumagot naman ito na hindi siya nagtatampo, habang siya naman ay halatadong nagtatampururot. Napansin ni Shen Yuan na nagtatampo ito base sa ekspresyon ni Min Yui, kaya naman pinaliwanag niya na tanging customer at kliyente lamang daw ang naging usapan nila ng babae kanina at wala ng iba pa. Si Min Yui naman ay nakita daw na masayang nagtatawanan habang nag-uusap ang dalawa kanina habang umiikot sila sa test drive area. Ang ating bida ay sinabi naman na may nakasanayan siyang ugali na tanungin kung ano ang habit ng kanyang mga nakakausap, kaya naman mukhang yun daw ang nakita ni Min Yui kanina na pinagtatawanan nila. Si Min Yui ay muling sinabi na tanggalin na daw ni Shen Yuan ang habit na ito sa ibang babae. Iniisip ni Min Yui na wala silang relasyon ni Shen Yuan, ngunit kailangan niya daw ang gumawa ng paraan para mapasa kanya lang ang ating binatang bida. Habang nangangako na hindi niya na ito gagawin ulit, tinanong niya muli kung saan sila kakain. Maghanap na din daw sila ng shop mamaya para mabilhan siya nito ng regalo. Iniisip din ng ating bida na hindi magbabago ang pakikitungo niya sa ibang babae dahil hindi naman daw siya kasing tungaw ng ibang lalaki para hindi ma-enjoy ang kanyang kabataan sa ibang babae. Si Min Yui ay sinabing binilhan na siya ni Shen Yuan na regalo kahapon. Iniisip niya din na mataas ang expectations niya kay Shen Yuan, ngunit ayaw niya naman daw na isipin na isa siyang gold digger. Pinagpilitan ang binata na bumili ng regalo mamaya dahil sa may 7 araw sa isang linggo. Kailangan may 7 bago at magagandang bag din daw ito na ginagamit sa bawat araw ng buong linggo. Iniisip niya din na ayaw niyang magtipid kay Min Yui dahil bumabalik daw ng triple ang kanyang pera kapag siya ang ginagastusan niya dahil sa taas ng affinity nito. Sila ay nasa isang kainan, tinanong din ni Shen Yuan kung malamig o mainit nga daw ba ang gustong inumin ni Min Yui ngayong gabi. Iniisip ni Min Yui na may kakaiba sa tono ng tanong ni Shen Yuan. Sa tradisyon daw ng mga Chinese, kapag nagtanong ang lalaki ng malamig o mainit ang gustong inumin ng babae, ibig sabihin ng malamig ay gusto nitong makipag-tsoktsakan. Samantala, kapag mainit naman ang pinili ng babae, ibig sabihin walang tsoktsakan ang magaganap. Habang nahihiya, si Min Yui ay pinili ang malamig na maiinom. Ang ating bida ay napansin ang biglang pag-iba ng ekspresyon ni Min Yui, kaya naman mukhang naiintindihan daw nito ang ibig sabihin ng kanyang mensahe. Iniisip niya din na 2 buwan na simula noong huli siyang nagpaputok kasama si Wanting, kaya naman oras na daw para ilabas ang 2 buwan na pagtitiis ni Junjun. Makalipas ang 1 oras, ang dalawa ay naglalakad na, habang si Min Yui naman ay may mga bagong accessories na naman na binili ni Shen Yuan para sa kanya. Iniisip ni Min Yui na napakalaki na ng ginagastos ng binata sa kanya, dahil umabot na daw ito sa 140,000 sa 2 araw lamang. Ang ating bida ay masaya namang tinitignan ang kanyang kinitang pera ngayong araw na umabot na ng lagpas 2 milyon, kahit tanggalin na daw nito ang ipambabayad nito sa binili niyang kotse. May matitira pa din daw siyang 1.5 milyon para magastos. Ang ating bida ay nagsimula na ding dumamoves at sinabing inabutan na sila ng gabi, kaya naman maganda daw siguro kung mag-hotel na lang sila sa malapit. Ang magandang dalaga naman ay napangiti na lamang at sumagot ng 3M sa ating bataan na mukhang makakascore ng marami ngayong gabi. Ilang sandali pa, ang ating bida ay naliligo na at nag-umpisang tanggalin ang mga libag sa katawan dahil sa kanilang paggagala sa labas. Habang nasa kama ang kaibigan niya namang si Lingling ay nagmensahe at tinanong kung nasaan na si Min Yui. Hindi niya alam ang gagawin dahil nahihiya daw siyang sabihin na kasama niya ngayon sa hotel si Shen Yuan. Ang ating bataan ay sinabing handa na siya, kaya naman tinanong niya ang magandang dalaga kung handa na nga daw ba ito maglaro. Habang nahihiya at namumula siya ay walang masabi kundi tumitig lamang kay Shen Yuan. Nagmensahe din si Min Yui sa kanyang kaibigan at sinabi na nakitulog siya sa kanyang kamag-anak kapag may nagtanong na ibang tao. Ang ating bida ay nagsimula ng maglaro ng basketball gamit ang 2 malalaking bola. Si Min Yui ay nahihiya dahil hindi daw siya nakaligo. Ngunit ang ating bataan ay palaban at sinabing kahit walang hugas ito ay kakainin niya ng wagas. Ang ating bida ay nagsimulang kumain ng mahiwagang chicharon dahil ito ay sinasabi ang kanyang pangalan habang ito ay kanyang kinakain. Matapos niyang ibaba ang kurtina, si Shen Yuan naman ay nagsimulang maamoy ang halimuyak ng magandang umaga sa marikit na bintana habang nasisilayan ang napakalaki at sariwang bulaklak na hindi pa namumukadkad.
Ang ating bataan ay nagsimulang tumira ng 3 points, ngunit ito ay nahirapang pumasok. Sa laki ng inilabas ni Shen Yuan na embutido, sinabi naman ni Min Yui na magdahan-dahan lang ito. Ang dalawa ay nagpatuloy sa paglalaro ng basketball habang gumagawa ng mga kakaibang ingay. Makalipas ang 2 oras, ang dalawa naman ay nagkaroon ng timeout. Iniisip din ni Min Yui na masarap daw pala ang tender juicy na hotdog gaya ng sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan. Ang ating bida ay nasiyahan sa kanilang paglalaro. Ngunit dahil sa 2 buwan na hindi siya nakapaglaro ng basketball, nanghihina na daw siya ngayon dahil sa kakulangan ng practice. Si Min Yui ay kinulang sa kanyang first time, at muling sinabihan si Shen Yuan na magkaroon sila ng round 2. Ang ating bataan naman ay nagulat at humingi ng ekstrang oras para magpahinga. Si Min Yui naman ay hindi pumayag at sinabing hihigupin niya ang lahat ng lakas ng ating bida hanggang sa sumapit ang umaga. Kinabukasan ng ating bida ay nakauwi na sa kanyang dorm. Masaya din siya dahil ngayong araw babayaran niya na ang kanyang utang sa mga online apps. May utang din daw siya kay Liyuhang na 100,000. Iniisip niya din na si Liyuhang lamang ang kaibigan na hindi siya iniwan noong nalaman ng lahat na nabankrupt sila ng kanyang pamilya. Ang isa niyang kadorm naman ay napansin na hindi umuwi si Shen Yuan kagabi. Sinabi din nito na may class dinner sila mamayang gabi. Napansin ng kadorm ng ating bida na may biniling bagong kotse si Li Sanpeng, kaya naman mukhang ito daw ang nag-organize ng class dinner nila. Ang ating bida ay tumanggi na pumunta sa kanilang class dinner, dahil pagpapatawa lang daw ang ginagawa ni Li Sanpeng sa mga ginagawa nitong kalokohan. Mula sa cellphone ni Shen Yuan, may nagmensahe din sa kanya at inaaya siyang mag-relax at makipag-inuman. Ang system ay biglang binigyan ng 1,000,000 ang ating bida upang gumawa ng task. Gamit ang 1,000,000 kailangan daw ng ating bida na mag-invest dahil hindi lang daw tsoktsakan ang pagkakaroon ng perpektong buhay dahil kailangan din itong bumuo ng magandang negosyo. Ang ating bida ay masaya dahil sa wakas magkakaroon na daw siya ng tunay na pagmumulan ng kanyang pera sa gagawin niyang mga investments. Iniisip niya din na nire-renovate ang bar ng kaibigan niyang si Liyuhang, kaya naman mukhang maganda daw ang mag-invest dito at para mag-enjoy din sa bar na ito paminsan-minsan. Ang ating bida ay pumayag sa pag-imbita sa kanya ni Liyuhang. Nalipat ang eksena sa isang pribadong lugar sa isang restaurant. Ang lalaking may kasamang babae ay nagtataka kung sino pa ang hinihintay nila dahil kanina pa daw siya gutom. Ang nakapormal attire naman ay sinabing mukhang nandito na daw ang lahat ng importanteng tao. Ang isang nakasombrero naman na si Xiao Zeng ay sinabi din na maaga daw talaga dumadating ang mga importanteng tao sa kanilang meeting place. Si Liyuhang naman ay sinabing may mga prutas at merienda sa mesa. Kaya naman ito na daw muna ang papakin nila habang hinihintay si Shen Yuan. Si Guangyao naman ay nagtaka na kasama daw pala ang ating bida sa pagkikita nilang ito. Nalaman niya din na nabankrupt na ang pamilya nito, kaya naman tinanong niya kung bakit pa daw ito inimbita dito. Sinabi ni Liyuhang na siya ang magbabayad sa lahat ng bayarin, kaya naman huwag na daw magreklamo si Guangyao. Kaibigan niya din daw si Shen Yuan, kaya naman normal lang daw na imbitahin niya ito. Habang pinipisil ni Guangyao ang cocomelon ng kanyang kasamang babae, tinanong niya naman kung darating daw ba ngayon ang girlfriend ni Haijin. Sinabi naman nitong na traffic ang kanyang girlfriend, kaya naman medyo mahuhuli daw ito ng kaunti. Si Guangyao ay iniisip na dumedepende lang ang pamilya ni Haijin sa success ng kanyang negosyo. Kung hindi dahil sa kanya, wala din daw sana ang pinsan niyang si Haijin sa lugar na ito. Naiinis din siya dahil napakaswerte daw ng kanyang pinsan para magkaroon ng napakagandang girlfriend. Si Guangyao ay iniisip kung gaano nakakatakam ang girlfriend ni Haijin. Napagtanto niya din na hindi pa sila kasal nito sa kanyang pinsan, kaya naman may pagkakataon pa daw siyang agawin ito kay Haijin. Ang ating bida ay dumating na sa lugar, habang may mga butas sa kanyang kasuotan, humihingi din siya ng pasensya sa kanyang mga kaibigan sa kanyang pagka-late. Nagtaka si Liyuhang kung bakit ito na late. Ayon sa kanya, inikot-ikot daw siya ng driver sa syudad para mapamahal ang kanyang bayad, ngunit nahalata niya ito, kaya naman bumaba daw siya at hindi nagbayad at muling sumakay sa panibagong sasakyan. Si Liyuhang naman ay natawa dahil sa nakakatawang experience daw ni Yuan. Iniisip ni Guangyao na lahat sila pumunta dito gamit ang kanilang luxury cars. Napansin niya din ang malapulubing butas na kasuotan ni Shen Yuan. Sa sarkastikong pamamaraan, sinabi ni Guangyao sa ating bida na napakagaling ni Shen Yuan dahil sa may personal driver na daw pala ito ngayon na taxi driver. Si Chena ay dumating na din at sinabing na traffic siya sa daan at humingi ng pasensya. Ang proud boyfriend naman ay agad tumayo at tinawag ang kanyang girlfriend. Pinakilala niya din ito sa lahat at sinabing kung kailangan nilang bumili ng luxury cars, lapitan lang daw nila ang kanyang girlfriend. Dahil nagtratrabaho daw ito sa car dealership company. Iniisip din ni Haijin na hindi siya mananalo sa paramihan ng pera, ngunit sa pagandahan ng girlfriend panalo daw siya sa kanilang lahat.
Si Chena ay agad namang nakilala ang kanyang customer kahapon na si Shen Yuan. Napansin niya itong hindi siya pinansin nito, kaya naman nagkukunwari na lang din daw siyang hindi sila magkakilala. Habang naglalakad dala ang mabibigat na Coco Melon, siya ay pumunta na sa kanyang proud boyfriend. Makalipas ang kalahating oras, si Liu Hang ay sinabi na ang dahilan kung bakit niya sila pinapunta sa lugar na ito. Gusto niya daw palakihin ang kanyang bar, kaya naman inalok niya silang mag-invest sa kanyang negosyo. Ang estimated cost ng pag-upgrade na kanyang bar ay 2.4 milyon. Kaya naman magbibigay daw siya ng 30% sa kanila para paghatian na nagkakahalaga ng 700,000. Muli niyang tinanong ang opinyon nila kung ano ang kanilang masasabi. Iniisip ni Guangyao na kumikita ng milyon-milyon ang kumpanya ng kanyang magulang, kaya napaisip siya na mukhang hindi na siya pinupunduhan ng kanyang tatay, kaya naman nangangailangan ito ngayon ng kanilang tulong. Si Haejin ay iniisip na 2 taon bago siya makaipon ng 700,000, habang si Xiaozeng naman ay iniisip na nandito lang siya para kumain. Pati ang ibang nilang mga kaibigan ay walang tiwala para mag-invest sa negosyo ni Liu Hang. Iniisip naman ni Liu Hang na mukhang wala siyang aasahan sa kanilang lahat. Naalala niya din na noong nabangkrap ang pamilya ni Shen Yuan, siya lang ang tanging tumulong at ang iba ay nagkunwaring hirap din sa buhay at walang tulong na ibinigay. Napansin ni Liu Hang na walang gustong magsalita, kaya naman muli niyang sinabi na magkomento naman daw sila sa kanyang plano. Si Guangyao ay sinabing wala siya sa mood para mag-invest ngayon sa negosyo ni Liu Hang, pati si Haiji ay hindi din gusto mag-invest sa negosyong hindi naman daw sigurado. Si Xiaozeng ay iniisip din na may mga ginawa ng negosyo noon si Liu Hang ngunit ang lahat ay nalulugi kaya naman kung mag-invest daw sila sa kanya para na daw silang nagsunog ng pera. Si Lebron naman ay iniisip din na ayaw niya ng usaping negosyo, habang ang katabi niya naman ay iniisip na wala siyang perang pang-invest dahil umaasa lang naman daw siya sa kanyang mga magulang. Iniisip ni Liu Hang na gusto niyang kumita ng pera kasama sila, ngunit mukhang wala siyang maaasahan sa kanila. Naalala niya din ang usapan nila ni Guangyao noong nakaraang gusto niyang maka-business partner ito. Ngunit tinanggihan lang siya nito at sinabihang papautangan na lang siya nito at biglang nagbigay ng napakalaking interest. Sinabi ni Liu Hang na mukhang hindi sila interesado, kaya naman ititigil niya na daw ang usaping ito. Si Guangyao ay sinabi na tama ang sinabi niya, kaya naman mag-enjoy na lang daw sila ngayon at magpakalasing. Si Shen Yuan ay iniisip na nakita niya na ang totoong kulay nila noong nabangkrap ang kanyang mga magulang. Napansin niya din na mukhang umaasa pa din si Liu Hang na maaasahan pa din ang mga kupal nilang pekeng kaibigan. Si Liu Hang ay paalis na at sinabing nawalan na siya ng gana magpakasaya. Biglang nagsalita ang ating bataan, at sinabi na gusto niyang soluhin ang investment na $700,000 dahil kung ayaw daw ng iba na mag-invest sa kanya, kaya niya naman daw itong saluhin mag-isa. Ang lahat naman ay napatingin lahat sa ating bida matapos nitong magsalita. Si Guangyao ay todo ang tawa, at sinabing matagal na silang magkakilala ni Shen Yuan, kaya naman sinabihan niyang napakagaling daw talagang magpatawa nito. Pati si Xiaozeng ay sinabihan din ang ating bida na maghilamos muna ito sa banyo, dahil mukhang lasing na daw ito at iniisip na mayaman pa rin siya. Si Haiji ay pinayuhan din si Shen Yuan bilang nakakatanda niyang kaibigan, sinabi nitong huwag magyabang kung wala naman daw siyang kakayahan na gawin ang kanyang mga sinasabi. Muling nagsalita si Guangyao at sinabing bibigyan niya ang ating bida mamaya ng pamasahe dahil baka maglakad pa daw ito pauwi mamaya. Ang magandang si Chena naman ay iniisip na alam niyang mayaman ang ating bida dahil sa pagbili nito kahapon ng kotse na may halagang 600,000, iniisip niya din na tulungan si Shen Yuan sa mga panglalait nila sa ating bida. Ngunit sabit lang siya sa grupong ito kaya naman mas makakabuting manahimik na lang daw siya. Muling nagsalita si Shen Yuan at sinabing tapos niya nang i-transfer ang pera sa account ni Liu Hang. Siya naman ay biglang nanlaki ang mata sa kanyang nakita. Nagtaka si Guangyao kung bakit nagulat si Liu Hang, kaya naman pinakita niya ang pera na transfer sa kanya ng ating Sigma. Si Guangyao ay nagulat sa kanyang nakita dahil sa napakaraming zero nito, napagtanto niya din na nag-transfer nga talaga si Shen Yuan ng pera kay Liu Hang. Ang artist ng kwento ay muli na namang nagpakitang gilas dahil sa mga perpektong pagguhit niya sa eksenang ito. Napansin din ni Chena na mukhang magbabago na ang takbo ng sitwasyon matapos ang ginawang aksyon ni Shen Yuan. Ang isang lalaki ay tinanong si Guangyao kung anong nakita nito sa cellphone, ngunit ang kupal naman ay sinabing may pupuntahan daw siya na muntikan niya nang makalimutan, kaya naman aalis na daw siya sa lugar na ito. Si Haijin ay napatayo at tinanong kung anong nangyayari. Muling sinabi ni Guangyao na pinapatawag siya ng kanyang nanay at tatay, kaya naman sumunod na daw ito sa kanya paalis. Nagtaka si Haijin dahil sa napakarandom daw ng mga sinasabi ni Guangyao ngayon. Ang kupal ay masama ang tingin sa ating bida, at iniisip na mukhang marami pa daw palang pera si Shen Yuan,
Naiinis din siya dahil sa pag-agaw ng atensyon ng lahat ng nasa kwartong ito. Dahil sa kuryosidad tinignan din ni Xiao Zeng ang nasa cellphone. Hindi nagtagal bigla na din itong umalis dahil sa kahihiyan na kanyang mga sinabi sa ating bida kanina, ngunit ang kanyang palusot ay may mahalaga siyang gagawin sa kanila na nakalimutan niyang gawin kanina. Pati ang mga ekstrang kaibigan nila ay umalis na din at isa-isang nagpapaalam. Si Haijin ay nagtataka kung bakit umaalis ang lahat, ngunit si Chena ay biglang nagsalita at sinabing aalis na din sila ni Haijin. Habang nagtataka si Boy Labo, sinabi naman ni Chena na totoong nag-transfer si Shen Yuan ng 700,000 kanina. Tinanong niya kung paano nakasiguro si Chena, kaya naman muli niyang sinabi na naging customer niya ito kahapon at bumili ito ng 600,000 na kotse. Siya ay hindi makapaniwala, kaya naman sinabi ni Chena na may records siya ng pagbili ni Shen Yuan sa kanyang cellphone. Naiinis si Haijin at dapat kanina niya pa daw sinabi ang bagay na ito. Dahil sa maling pagtrato niya sa may malaking cocomelon na si Chena, at sa masamang ugali na pinapakita niya ngayon siya ay iniwan na ng kanyang napaka-perfect beauty na girlfriend at agad na itong nakipag-break up sa kanya. Si Liu Hang ay napagtanto na mayaman pa din daw pala si Shen Yuan, kung alam niya lang daw nung una na kaya daw pala siyang suportahan mag-isa nito, dapat hindi niya na daw sana pinatawag pa ang mga kupal kanina. Ang ating bida ay sinabi din na mabuti na ang nangyari dahil napagtanto na daw ni Liu Hang na hindi maaasahan ang mga kupal na yon. Ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang usapan tungkol sa negosyo na isasagawa nila. Makalipas ang 30 minutes na pag-usapan na nila ang mga plano, habang sinasabi ni Shen Yuan na kailangan nila ng mapagkakatiwalaang manager sa kanilang negosyong naiisip, dahil hindi naman daw palagi nila mababantayan ang kanilang itatayong negosyo. Makalipas ang isang oras, si Chena ay nag-message sa ating bataan, at sinabing malapit nang dumating ang kotse nito, kaya naman pwede na daw itong pumunta sa opisina bukas para bayaran ang natitirang balance nito. Si Shen Yuan naman ay may gusto pa daw malaman tungkol sa kotse, kaya naman gusto niya daw makita ng personal si Chena bukas. Si Chena naman ay nakauwi na habang nakapantulog, nagtataka din siya kung bakit parang excited siyang makita si Shen Yuan bukas. Ang ating bataan ay iniisip na kailangan niya ng dagdag na babae para magastusan at pagkakitaan gamit ang kanyang banal na system. Iniisip din ng ating bida na napakaganda at napaka-sexy ni Chena, kaya naman deserve daw nito ang atensyon na ibibigay niya sa kanya. Kinabukasan si Chena ay naghihintay na sa kanilang meeting place. Si Chena ay napaaga ang pagpunta sa lugar, kaya naman iniisip niya kung nasaan na nga daw ba kaya si Shen Yuan. Ang kanyang boss ay biglang nakita si Chena at nagtataka kung anong ginagawa nito dito. Iniisip niya din na magandang pagkakataon ito dahil hindi daw nito magawang malandi sa opisina si Chena. Kaya naman dito ay libre niya na daw itong madidiskartihan. Ang kupal na manager ay inutusan ang dalawa niyang tauhan na pumunta muna sa kung saan dahil may gagawin lang daw siyang importanteng bagay. Ang dalawa ay pinag-uusapan kung may tsansa nga daw ba si Manager Zeng sa napakagandang si Chena. Ang dalawa ay nagbubulungan na mukhang sinadya daw ng dalawa ang magkita sa lugar na ito. Ang isa naman ay sinabi din na hindi niya akalain na isang kaladka rin daw pala si Chena. Si Haijin ay hindi inaasahan na siya ay nasa parehong lugar. Si Haijin naman ay nakikinig sa usapan ng dalawa at nagtataka kung bakit nabanggit ang pangalan ni Chena. Ang kupal ay nagsimulang dumiskarte at sinabing sabay na silang kumain ni Chena. Ngunit ang hatmama naman na si Chena ay sinabing may hinihintay siyang kaibigan. Ang butanding ay iniisip na nagpapa-hard to get pa si Chena. Sinabi niya din na siya ang kanyang superior, kaya naman ayos lang daw kung kumain sila ng sabay kasama ang kaibigan nito. Muling sinabi ni Chena na lumayo sa kanya ang butanding, may pamilya na daw ito kaya naman huwag na daw ito gumawa ng hindi maganda. Ang kupal naman ay sinabing iiwan niya ang kanyang pamilya para sa diwata na si Chena. Matapos marinig ang usapan ng dalawa, si Haijin naman ay tumingin sa paligid at hinahanap si Chena. Iniisip niya din na iniwan daw pala siya ni Chena para lang ipagpalit siya sa iba. Ilang sandali pa, nakita niya na ang dalawa, iniisip niya din na hindi niya akalain na matatalo siya sa isang butanding na matandang lalaki. Si Haijin ay lumapit sa dalawa at sinabing mga hayop sila para gawin ito ng dalawa sa kanya. Si Chena ay nagtataka sa sinasabi ni Haijin, habang ang kupal naman ay tinanong kung sino nga daw ba si Haijin. Bigla namang sinuntok ni Haijin ang may malaking tiyan na lalaki at sinabing napakakapal ng mukha nito para agawin ang kanyang girlfriend. Habang nag-aaway ang dalawa, ang ating bida naman ay dumating na at nagtataka sa nangyayari. Si Shen Yuan ay iniisip na mukhang siya daw sana ang binubugbog ni Haijin ngayon kung siya ang naabutan nito kasama si Chena. Kinuha na din nito ang kamay ni Chena at sinabing umalis na sila dito at maghanap ng mas tahimik na lugar. Habang nasa kotse ang dalawa, sinabi naman ni Chena na 2 linggo pa lang silang magkarelasyon ni Haijin,
Kagabi niya lang din daw nalaman ang totoong ugali nito, kaya naman agad niya na itong iniwan ng gabing yon. Ayon kay Shen Yuan, maganda din daw kung maaga nilang malalaman ang ugali ng kanilang karelasyon. Sinabi din ni Chena na hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil sa boss niyang nilalandi siya. Pinayuhan naman ng ating bida na hindi deserve ni Chena ng ganong boss, kaya naman mas maganda daw kung aalis na ito sa kanyang trabaho. Ayon kay Chena, hindi madali maghanap ng trabaho. May mga customers na din daw siyang bumabalik dahil sa kanyang magandang service, kaya naman mahirap daw ang umalis basta-basta. Nakwento niya din sa ating bida na gusto niya na lang daw sana magtayo ng negosyo tulad ng milk tea shop o kaya coffee shop dahil sa ganitong paraan siya ang magiging boss. Ngunit dahil sa 3 to 400,000 ang kinakailangan sa planong ito, hindi niya pa alam kung hanggang kailan nga daw ba siya makakaipon para sa plano niyang ito. Habang iniisip na may 300,000 pa siyang natitira sa exclusive funds na binigay ng system para kanyang ma-invest, tinanong niya naman si Chena kung anong gagawin nito kung may taong gustong mag-invest sa kanyang negosyo. Sinabi naman ni Chena na agad niyang tatanggapin ang offer upang makatakas na siya sa buhay ng pagiging salesperson. Si Shen Yuan ay sinabing mag-resign na bukas si Chena dahil siya na daw ang bahalang mag-invest sa kanya ng 300,000 sa gagawin nitong negosyo. Habang siya ay nagugulat ang dibdib niya naman ay mukhang puputok na, si Chena ay biglang nagkaroon ng 64 affinity, kaya naman pwede na siyang pagkakitaan ng ating bida. Habang nakangiti ang ating bataan, iniisip niya naman na sa wakas may panibago na siyang babae na pagkakakitaan gamit ang banal niyang system. Si Chena ay tinanong kung seryoso nga daw ba si Shen Yuan. Ang ating bida ay sinabing seryoso siya sa kanyang sinasabi. Kung magtatrabaho siya sa kanya, bibigyan niya daw ito ng sahod na 12,000 sa isang buwan. Kung maganda din daw ang magiging takbo ng negosyo nila sa loob ng 3 buwan, bibilhan niya pa daw ito ng bagong kotse na may halagang 200,000 dahil medyo luma na daw ang kotse niya ngayon. Napaisip si Chena na abutin ng nasa halos 300,000 ang kanyang masusweldo kapag nagkataong pumayag siya at naging maganda ang naging takbo ng negosyo. Iniisip niya din na mukhang gusto siya nitong gawing isa sa kanyang mga babae o kabit ni Shen Yuan dahil sa napakagandang offer nito sa kanya. Iniisip niyang may girlfriend na ito, kaya naman ayaw niya daw ang maging third wheel sa kanilang relasyon. Sinabi ni Chena na napakalaki masyado ng perang gustong i-invest ni Shen Yuan sa kanya. Ang ating bida ay sinabi naman na tanging magnegosyo lang at mapalawak ang coffee shop business na gagawin nila ang gusto niya. Bilang unang shop na itatayo niya, kailangan niya daw itong alagaan ng mabuti para lumago agad. Siniguro niya din kay Chena na magiging boss at empleyado lang ang kanilang magiging relasyon. Dahil sa mga sinabi ni Shen Yuan, pag-iisipan daw niya ang mga sinabi nito ngayon. Si Min Yui ay nagmensahe sa ating bida at sinabing gusto niya ulit uminom ng malamig na inumin mamayang gabi. Kaya naman ibig sabihin nito ay gusto niya na naman ng bembangan. Ang ating bida ay napaisip naman na napaka-energetic talaga ni Min Yui pagdating sa bembangan, kaya naman siya ay nagmensahe pabalik at pumayag sa gusto ni Min Yui. Ilang sandali pa, sa parehong hotel na tinuluyan nila noong nakaraan, dumating na si Shen Yuan. Si Min Yui naman ay agad niyakap ang ating bataan at sinabing na-miss niya ito. Agad na amoy ni Min Yui ang pabango ng isang babae sa ating bida, kaya naman ito ay nagtataray na naman at nagtatampo. Si Shen Yuan ay napaisip naman na malamang dahil ito sa pagsakay niya kanina sa kotse ni Chena. Bigla siyang tinulak ni Min Yui at tinanong kung may ibang babae nga daw ba siya. Agad niyang niyakap ang babaeng tampururot at sinabing nanggaling siya sa car dealership kanina para magbayad. Kaya naman mukhang dumikit ang pabango ng babaeng assistant sa kanya dahil masyado daw itong maraming maglagay ng pabango. Si Min Yui ay agad na intindihan ang sitwasyon. Sinabi niya din na huwag lumandi sa ibang babae si Shen Yuan dahil sa kanya lang daw ang jumbo hotdog nito na agad namang sinang-ayunan ng ating bida. Ang ating bida naman ay iniisip na nakadesign ang kanyang system na gumamit ng iba't ibang babae. Kaya naman hindi daw siya magpapaka-faithful sa isang babae, kundi paparamihin niya pa daw ito para magkaroon ng maraming pera sa hinaharap. Ang ating bida ay nag-umpisa na at sinabing huwag na silang maligo. Sinabi ni Min Yui na gusto niya pa daw maligo muna para matanggal ang mga pinagpawisan niya kanina. Ngunit ang palaban nating bataan ay muling sinabi na gusto niya ang amoy ni Min Yui kahit hindi ito maligo. Ang dalawa ay handa na sa bembangan. Sinabi din ni Min Yui na gusto niya din daw ang amoy ni Shen Yuan kahit hindi ito naligo. Ang dalawa ay nag-umpisa na naman sa kanilang larong basketball, habang si Min Yui naman ay sinasabing bilisan pa ng ating bida ang kanyang paggalawgaw. Makalipas ang 2 oras sila ay tumigil, ngunit si Min Yui ay tila walang pagod at gusto ng walang tigil na tsoktsakan. Sinabi din ni Shen Yuan na maliigo muna siya dahil sa matinding pawis na lumabas sa kanyang katawan dahil sa matinding init ng kanilang bembangan. Habang papunta sa banyo, iniisip ni Shen Yuan na mas energetic pa daw si Min Yui.
kesa kay wanting pagdating sa kama. Napansin din ni Shen Yuan na matapos ang 2 round ng kanilang bembangan, tumaas pa lalo sa 70 ang affinity ni Min Yui. Dahil sa nagawa ni Shen Yuan mapaabot ang affinity ng isang babae, nagkaroon siya ng isang voucher na 1,000,000. Nagkaroon din siya ng lotto ticket na may worth 1,000,000 na panalo. Nagkaroon na din siya ng skill na tinatawag na Ruthless Times Power. Ang ating bida ay iniisip na mukhang magagamit niya ang skill na ito para lumakas siya pagdating sa ibabaw ng kama. Ang ating bataan ay pinagmasdan si Min Yui at sinabi na simula ngayon siya na ang kokontrol kay Min Yui sa ibabaw ng kama. Si Shen Yuan ay ginamit na ang kanyang skill, si Junjun ay biglang nagliliwanag, kaya naman siya ay nakaramdam ng napakagandang pakiramdam ngayon dahil sa nangyari. Iniisip ng ating bida ay nasa 60 na din ang affinity ni Chena, kaya naman paglipas ng panahon kapag tumaas na din daw ito sa tamang numbers, pwede niya na din itong alokin para makipagbembangan. Habang nakangiti iniisip niya namang excited na siyang subukan ang bago niyang skill kay Min Yui. Ang ating bida ay biglang bumalik na ipinagtaka naman ni Min Yui at tinanong kung hindi na nga daw ba muna ito maliligo. Muli niyang sinabi kay Min Yui na bigla siyang nabitin at hindi na makapagpigil. Si Shen Yuan ay nag-umpisa na namang magpaulan ng 3 points. Habang hawak ang 2 braso, napansin naman ni Min Yui ang pagkakaiba ngayon ni Shen Yuan. Mula sa ibang lugar si Chena ay may kausap sa kanyang cellphone na isang babae na nagngangalang Kinkin. Sinabi ni Chena ang mga offer ni Shen Yuan kanina, tinanong niya din si Kinkin kung sign niya daw ba ito na gusto siya ng lalaking ito. Si Kinkin naman ay sinabi na mukhang scammer ang nakausap ni Chena kanina. Sinabi naman ni Chena tunay na mayaman ang lalaking ito, bumili din daw ito ng kotse sa kanya noong nakaraan. Mula sa kabilang linya tinanong ni Kinkin kung ilang taon na ang tinutukoy ni Chena na lalaki. Dahil kadalasan nasa middle age na daw ang mga bumibiling lalaki sa mga car dealership. Sinabi ni Chena na 21 na ang lalaki, namangha naman si Kinkin dahil napakabata pa daw pala nito para bumili ng luxury car. Tinanong niya din kung gwapo nga daw ba ito. Sinabi naman ni Chena na gwapo ang ating bida. Mula sa kabilang linya sinabi ni Kinkin na mayaman, gwapo, at mas bata pa sa kanya ang lalaki, kaya naman kailangan niya na daw agad sunggaban ito. Si Chena ay inaalala ang 6 years na pagitan ng edad nila, ngunit sa kabilang linya ay sinabi naman ni Kinkin na hindi mahalaga ang edad nilang dalawa. Sinabi din ni Chena na may girlfriend na ang lalaki, ngunit si Kinkin ay muling sinabi na girlfriend pa lang ito, kaya naman mas madali niya daw maaagaw ang binata sa babae. Si Chena naman ay nagulat sa biglang sinabi ni Kinkin na pinapagawa sa kanya. Si Kinkin ay napatawa at sinabing mukhang nag-aalinlangan si Chena, kaya naman kung ayaw daw nito si Kinkin na lang daw ang aagaw kay Shen Yuan. Ang alam ni Chena ay may boyfriend na si Kinkin, ngunit sinabi naman nito na handa siyang maging single agad kapag dumating ang klase ng lalaki na katulad ni Shen Yuan sa buhay niya. Si Chena ay hindi pumayag na agawin sa kanya ni Kinkin si Shen Yuan. Ilang sandali pa, nagpaalam na si Kinkin dahil dumating na daw ang boyfriend nito. Matapos ang usapan ng dalawa, si Chena naman ay napasulyap sa bintana at iniisip kung gaano kalaki na daw ba ang hotdog ni Shen Yuan. Makalipas ang 40 minutes na tapos na ang dalawa, napansin din ni Min Yui na may kakaiba kay Shen Yuan, kaya naman sinabi ng ating bataan na mas dominante na daw siya pagdating sa pagitan nilang dalawa. Si Min Yui ay nahihiya at iniisip na naubos na nila ang isang box ng kondom, ngunit mukhang hindi pa din daw pagod si Shen Yuan. Ang ating bida ay muling tinanong kung gusto pa nga daw bang magpatuloy ni Min Yui. Ang dalaga ay bumangon at handa na naman sa panibagong round. Naalala ni Shen Yuan na sumasayaw daw si Min Yui, kaya naman gusto niya daw itong umibabaw at gumiling. Ang magandang dalaga naman ay nahihiya at sinabing hindi niya alam ang gagawin. Ang ating bataan ay pinasakay na si Min Yui at sinabing mag-umpisa na siyang magsanay kung paano sumakay. Ilang sandali pa, ang magandang dilag ay sumakay na sa malaking rocket ship ni Shen Yuan papuntang buwan. Kinabukasan ng ating bida ay tulog pa din habang si Min Yui naman ay iniwan na siya para pumasok sa eskwelahan. Naalala ni Shen Yuan na may binigay na lotto ticket ang system, kaya naman agad niya itong tinignan kung nanalo nga daw ba talaga siya. Matapos makita na pareho ang lahat ng numero sa kanyang ticket, siya ay biglang sobrang nasiyahan dahil nakuha nito ang jackpot prize. Napagdesisyonan niya din na bumisita sa kanyang mga magulang para ibalita ang magandang balita sa kanyang mga magulang. Ilang sandali pa, siya ay tumatakbo, sumisigaw habang tinatawag ang kanyang mga magulang. Ang kanyang nanay naman ay agad siyang pinagsabihan na huwag maingay dahil nakakaabala siya sa kanilang mga kapitbahay. Muling sinabi ni Shen Yuan na tawagin ng kanyang nanay ang kanyang tatay dahil sa mahalagang balitang sasabihin niya. Ang kanyang tatay ay nagtataka kung ano ang sasabihin ng kanyang anak, ngunit ang binata naman ay sinabing umupo muna ang kanyang nanay at tatay. Si Shen Yuan ay tuluyan ng sinabi na mayaman na ulit sila dahil nanalo siya sa loto. Ang kanyang nanay ay bigla namang nag-alala
dahil mukhang stress na daw sa school ang kanyang anak dahil sa mga pinagsasabi nito ngayon. Pati ang kanyang tatay ay sinabi na huwag na isipin ng kanyang anak ang malaking utang nila dahil mas lalo daw ito masisiraan ng isipan. Habang pinapakita ang tiket at ang numerong lumabas ngayong araw, si Shen Yuan ay sinabing hindi siya nababaliw tulad ng sinasabi nilang dalawa. Ang kanyang tatay ay biglang nagulat matapos makita na nanalo nga daw talaga sila ng jackpot prize. Habang sinasabi ng kanyang tatay na 6.8 milyon ang halaga ng pinanalunan nila. Ang kanyang nanay naman ay nagulat din sa balitang ito. Sinabi ni Shen Yuan na kahit matanggal ang ibang halaga sa premyo ng dahil sa tax, may matitira pa din daw sa kanila na mahigit 5 milyon. Ang kanyang nanay naman ay sinabing magluluto siya ng masasarap na pagkain ngayon para makapagdiwang sila sa nangyari. Si Shen Yuan ay sinabi sa kanyang mga magulang na gusto niyang bumuo ng negosyo habang nag-aaral pa lang siya, upang magkaroon na din daw siya ng experience sa larangan ng pagnenegosyo. Ang kanyang tatay naman ay sinabing maganda ang iniisip ng kanyang anak. Sinabi niya din na si Shen Yuan na ang bahala kung paano niya ito gagastosin dahil siya naman daw ang nanalo sa perang ito. Ang napakamabait na anak naman ay sinabing 1 milyon lang daw ang kanyang kukunin at ang iba naman daw ay ibibigay niya na daw sa kanyang nanay at tatay. Ang kanyang mga magulang naman ay masaya sa naging desisyon ng kanilang anak at sinabing susuportahan nila ito sa negosyong itatayo ng ating bida. Ang eksena ay nalipat sa boss ni Chena na pinatawag siya at sinabing alam na nito ang dahilan kung bakit siya pinatawag nito. Ang napakaseksi naman na si Chena ay sinabi na wala na daw silang relasyon ni Haijin noong araw na yon, kaya naman si Haijin daw ang pagbuntungan nito ng galit at huwag siya. Ang matabang middle-aged na loko ay sinabing si Chena ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng sakit sa buong katawan. Iniisip din ng kupal na ito na gamitin ang sitwasyong ito para makuha ang napakagandang si Chena. Muling nagsalita ang babaeng palaban at sinabing wala siyang kasalanan sa anumang nangyari, dahil sa una pa lang ang manager niya naman daw ang nagpumilit na dumikit sa kanya kahapon. Ang loko ay sinabing umalis si Chena kahapon, kaya naman marami daw ang customer na hindi na-assist ng maayos. Kaya naman 1 buwan niya daw itong sinususpende sa trabaho. Kung gusto daw nitong gawa ng paraan ang kanyang problema, kailangan daw nitong hayaan na makascore siya sa diwatang si Chena. Ang babaeng palaban ay muling sinabi na nag-request siyang umalis kahapon at pinayagan siya. Ngunit ang matabang malibog ay sinabing siya ang manager sa store na ito, kaya naman magagawa niya daw ang mga hindi nito inaasahan. Si Chena ay naiinis dahil sa panggigipit ni Kupal sa kanya. Iniisip din ni Kupal na hindi magiging sapat ang sweldo nito tuwing buwan para sustentuhan ang buwanang gastos ni Chena. Kaya naman wala daw itong magagawa kundi magmakaawa na huwag nitong ituloy ang kanyang suspensyon. Si Chena ay nakapagdesisyon na at sinabing ayaw niya na sa trabahong ito dahil hindi naman daw ito ang kanyang gusto, kaya naman nag-quit na siya. Ang kupal naman niya ay sinabihan si Chena na mali ang desisyon nito at pag-isipan na muna na daw nito ang kanyang mga sinabi. Si Chena ay nagpatuloy sa paglalakad habang iniisip na kakaibang boss si Shen Yuan dahil sa mga nakita niya isa lang daw itong kalmadong tao sa kanyang mga ginagawa. Kaya naman mas makakabuti daw kung kay Shen Yuan na lang siya magtratrabaho. Habang patuloy na naglalakad, muli niyang sinabi na sigurado na siyang aalis na siya sa kanyang trabaho ngayon. Habang naglalakad ang ating bida, nakatanggap siya ng mensahe kay Chena na nagsasabing nag-quit na siya sa kanyang trabaho para magtrabaho sa kanya. Kinongrats niya din si Chena dahil nakaalis na ito sa impyerno niyang trabaho. Sinabihan niya din si Chena na mag-umpisa ng maghanap ng pwesto na pwede nilang maumpisahan ng kanilang negosyo. Masaya din ang ating bida dahil ngayon ay halos natapos niya na daw ang misyon na mag-invest at ang kailangan niya na lang daw ay ang maghintay. Ang ating bida ay binuksan ang pintuan at sinabing nandito na siya sa kanyang teacher Li Xiao. Ang kanyang teacher ay nahihirapan sa kanyang mga binubuhat kaya naman daw pinatawag niya si Shen Yuan para tumulong. Tinanong ng binata kung ililipat nga daw ba nila ang lahat ng nasa taas na sinang-ayunan naman ni Li Xiao. Kakayanin niya daw sana ito, ngunit medyo mabigat at napakarami daw nito kaya nagpatawag siya ng tulong. Habang inaabot ang bagay na nasa taas, ang ating bida naman ay tumulong at si Junjun naman ay biglang dumada-moves. Matapos dumikit si Junjun na makulit at may matigas na ulo. Si Teacher Li Xiao ay hindi alam ang kanyang sasabihin at gagawin sa sitwasyong ito. Naalala niya din ang nakaraan at tila nagkaroon siya ng déjà vu mayong pagkakataon. Habang patuloy nangyayari ang mga pangyayari, iniisip naman ni Li Xiao na kung may gusto nga daw ba sa kanya si Shen Yuan dahil sa mga kakaiba nitong ginagawa sa kanya. Habang nahihiya at walang masabi, si Shen Yuan naman ay tapos na daw kunin ang inaabot nito. Ang dalawang estudyante naman ay bigla ding dumating para tumulong magbuhat ng mga gamit. Ang isang lalaki naman ay nagtataka kung bakit namumula ang mukha ng kanyang teacher. Habang naghahanda na ang tatlo na ilipat ang mga gamit sa kabilang kwarto,
Si Li Xiao naman ay iniisip na mas nagiging intense na daw ang mga ginagawa ni Shen Yuan sa kanya. Si Li Xiao ay iniisip na may gusto siya sa ating bataan, ngunit hindi daw ito pwede dahil estudyante niya si Shen Yuan. Napansin ng ating bida na biglang tumaas ang affinity ni Li Xiao, kaya naman mukhang maganda daw ang nagawa niyang pagdikit ni Junjun kanina. Ang ating bida ay iniisip na napaka-sexy at napakaganda ng kanyang teacher, kaya naman kailangan niya daw na mas mapalapit pa dito para sa kanyang mga plano sa hinaharap. Ang eksena ay nalipat sa dalawang babae kung saan pinupuri nila ang magandang kotse ni Li Sanpeng. Sinabi din nilang si Li Sanpeng ang pinakasikat na yon na estudyante dahil sa ganda ng kotse nito. Iniisip ni Li Sanpeng na nireject na siya ni Min Yui, ngunit iniisip niya naman na marami pa din namang naghahabol sa kanya na magagandang babae. Sinabi niya din sa dalawa na wala naman daw pakialam ang iba sa kanyang kotse. Habang sinasabi ng dalawa na hindi alam ng ibang tao na kailangan ng 5 taon para makabili ng kotse na meron si Li Sanpeng. Ito naman ay biglang nagulat habang umiinom dahil sa kanyang nakita. Si Li Sanpeng ay nakita ang anghel na si Chena at iniisip na handa siyang ialay ang 10 taon niyang lifespan para lang makuha ang babaeng ito. Dahil sa ganda at haba ng mga hita nito, kasabay ng magandang mukha at sexy na pangangatawan, sinabi ni Li Sanpeng na isang perpektong babae si Chena. Ang dalawang babae ay napansin ang isang napakagandang BMW sa parking area, habang si Li Sanpeng naman ay napansin si Shen Yuan na lumapit at tinitignan ang kotse. Ang dalawang babae ay napansin na si Shen Yuan ang lalaking tumitingin sa kotse, habang si Li Sanpeng naman ay nagtataka kung sasakyan nga daw ba ito ng ating bida. Naisip niya din na imposibleng mangyari ito dahil alam niyang bankrupt ang mga negosyo ng kanyang mga magulang. Muli na namang nagulat si Li Sanpeng matapos pansinin ng anghel na babae si Shen Yuan. Iniisip niya din na si Shen Yuan daw pala ang hinihintay ng magandang dalaga. Sinabi ni Chena na malapit na daw dumating ang coffee shop owner mamaya, tinanong niya din kung kamusta nga daw ba ang kondisyon ng kotse. Sinabi naman ng ating bida na hindi na daw ito masama para sa kanya. Habang kinakausap siya ng kanyang kasamang babae, si Li Sanpeng naman ay naalala na kaka-break up lang nito kay Wanting, ngunit ngayon ay may babae na naman itong napakaganda. Ang babaeng coffee shop owner na si Lin Yuchang ay dumating na, humingi din siya ng pasensya dahil napatagal ang kanyang pagsundo sa kanyang anak. Napansin ni Yuchang na napakabata pa daw pala talaga ni Shen Yuan, ngunit ang ating bataan ay sinabing halos magkaedad lang daw sila kung ibabase sa kanilang itsura. Si Yuchang ay sinabing medyo nalulugi ang kanyang coffee shop, sa kadahilanang hindi niya daw ito namamanage ng maayos dahil sa kanyang family issues. Sinabi niya din na maganda ang magiging takbo ng negosyong ito kapag napunta sa tamang tao ang lugar na ito, dahil sa malapit lamang sa mga eskwelahan ang coffee shop na ito, kaya naman sigurado din daw na marami sila na magiging potential customers. Sinabi niya na din na 300,000 ang gusto niyang halaga para sa kanyang coffee shop. Iniisip ng ating bida na kailangan niya ng 50,000 para sa kapital at sa paunang sahod niya kay Chena, kaya naman sinabi niya kay Yuchang na 250 ang kanyang offer at wala na siyang balak pang makipagtawaran pa. Si Yuchang ay iniisip na napakababa ng offer ni Shen Yuan, ngunit dahil hindi niya alam kung kailan ulit siya magkakaroon ng ganitong offer, siya ay pumayag na at sinabi na kung pwede na nga daw ba silang magpirmahan ngayong araw. Si Shen Yuan ay agad na din pumayag at sinabing itatransfer niya na ang kanyang pera. Si Yuchang ay tinawag si Xiaoqi at sinabi dito na si Shen Yuan na daw ang bagong boss ng coffee shop na ito. Si Xiaoqi ay agad namang lumapit at nag-hello sa bago niyang boss. Sinabi naman ni Shen Yuan na hindi siya palagi makakabisita sa shop na ito, ngunit si Chena daw ang magiging manager ng shop na ito, kaya naman gabayan daw sana siya ni Xiaoqi. Ang dalawang babae naman ay napansin na binili na daw pala ni Shen Yuan ang coffee shop na ito. Ang isang babae naman ay sinabi na malamang nakatulong ang magandang babaeng kasama nito para mapabilis ang transaksyon ng dalawang grupo. Si Li Sanping naman ay wala nang masabi kundi mainis na lang sa isang sulok. Si Chena ay napansin ang pamilyar na pangalan na tumatawag sa cellphone. Nagpaalam si Yuchan at sinabing sasagutin niya na daw muna saglit ang tawag. Si Chena ay sinabi naman kay Shen Yuan na mukhang ang manager niya daw ang tumawag sa coffee shop owner. Kaya naman mukhang si Yuchang daw ang asawa ng kanyang manager noon naman niya call. Ang ating bida ay hindi makapaniwala dahil sa coincidence na nangyari. Iniisip niya din na napakaganda na daw pala ng asawa ng kupal, ngunit nagawa pa nitong mangharas ng kanyang empleyado. Si Chena ay sinabing meron pa siya ng mga chat na panghaharas ng kanyang manager sa kanya noon, kaya naman balak niya daw i-report ito para malaman din ng kanyang mga kasamahan sa trabaho kung anong klaseng tao ang kanilang manager. Tinanong niya din si Shen Yuan kung tama nga lang daw ba kung sabihin ito kay Yuchang kung gaano kabastos ang kanyang asawa. Ang ating bida ay sinabi na huwag nang mag-abala pa si Chena na kanya namang ipinagtaka. Muling sinabi ng ating bida na huwag nang mag-alala si Chena
dahil siya na daw ang bahala sa lahat, dahil ayaw daw nitong maapektuhan palalo si Chena sa mga nangyayari. Si Chena naman ay ngumiti at nagpasalamat kay Shen Yuan. Ang ating bida ay sinend na ang bayad kay Yu Chang. At sinabing sinend niya na din ang 50,000 kay Chena. Ang 24,000 ay magiging sahod daw ni Chena sa 2 buwan, habang ang natitira naman ay magiging kapital daw ng kanilang negosyo. Matapos magastos ang 1 milyon bilang investment, ang system ay bigla na namang nagbigay ng 10 milyon para mas maparami pa ang kanyang investment sa hinaharap. Nagkaroon din siya ng panibagong reward na Mysterious Industry. Ang ating bida ay masaya dahil sinorpresa na naman daw siya ng system sa mga binigay nitong reward. Si Yu Chang ay sinabing natanggap niya na ang bayad ni Shen Yuan, kaya naman sinabi niya na din na aalis na siya. Habang nagkakamayan naramdaman ni Shen Yuan na napakalambot ng kamay ni Yu Chang. Napaisip din siya na napakaganda nito at napakabata tignan para maging asawa ng kupal na manager. Si Shen Yuan ay na-imagine din ang eksena na kasama niya si Yu Chang sa isang pribadong lugar. Si Shen Yuan ay sinabi din na sana magkita ulit sila sa susunod ni Mrs. Yu Chang. Makalipas ang kalahating oras, ang dalawa ay pumunta sa isang restaurant. Namangha si Chena dahil sa ganda ng restaurant na kanilang pinuntahan, kaya naman si Shen Yuan ay sinabing maganda ang nangyari ngayong araw, kaya naman kailangan nilang mag-celebrate. Ang ating bida ay iniisip na hirap na siyang pigilan ang kanyang sarili kay Chena. Sigurado din daw pati ang mga normal na mga kalalakihan ay pareho din ang iniisip pag nakikita ang magandang dalaga sa kanyang harapan. Ang ating bataan ay tinawag si Chena at sinabing tumabi ito sa kanya. Matapos tumabi ni Chena kay Shen Yuan, ito naman ay mas hinila niya pa at sinabing napakalayo pa nito. Iniisip din ng ating bida na gumastos siya ng 300,000 plus ngayong araw. Kaya naman oras na daw para kunin niya pabalik ang interest nito. Si Chena ay namumula habang may kakaibang ginagawa ang ating bida sa kanya. Iniisip ni Chena na gumastos na ng malaki si Shen Yuan sa kanya, kaya naman ito lang daw ang kanyang maiaalok sa ating bida. Si Chena ay kinakabahan dahil baka abutan daw sila ng mga nagsiserve ng pagkain. Si Shen Yuan ay siniguro naman na walang darating sa ngayon dahil mabagal daw ang restaurant na ito mag-serve ng mga pagkain. Ang ating bida ay nagsimula na naman na maglaro ng 2 malaking bola, habang si Chena naman ay wala nang nagawa kundi ang hayaan si Shen Yuan sa kanyang ginagawa. Makalipas ang 10 minuto, narinig na nilang papasok na ang magsiserve ng pagkain. Kaya naman ang dalawa ay biglang tumigil sa kanilang ginagawa. Ang ating bida ay sinabing kumain na silang dalawa, habang si Chena naman ay nakatingin lang sa kanya. Iniisip niyang napakagwapo ni Shen Yuan, ngunit masyado daw ito maginoo at bastos sa mabuting paraan. Iniisip niya din na may kasama na itong babae noong nakaraan, ngunit dumidiskarte pa din daw ito sa ibang babae katulad niya. Makalipas ang kalahating oras ang dalawa ay tapos ng kumain, at siya ay handa na din na magbayad. Iniisip ni Shen Yuan na ayos lang kung napakamahal ng kanyang ginasto sa pagkain dahil kikita naman daw siya sa pamamagitan ng kanyang system. Pati si Chena ay iniisip na napakamahal ng kinain nila, nakatumbas ng kanyang komisyon kapag nakabenta siya ng isang luxury na kotse. Habang naglalakad silang dalawa, sinabi ni Chena na gusto niyang bumalik sa coffee shop dahil gusto niya daw sanang makausap ang mga tauhan sa shop at maging pamilyar na din agad sa lugar. Ang ating bida naman ay sinabing 8:30 na ng gabi, na hindi sila nagsasara sa shop kaya naman ipagpabukas na lang daw ni Chena ang pagpunta. Si Chena ay sinabing tama si Shen Yuan, kaya naman sinabihan niya na din ang ating bida na kung pwede nga daw ba siya nitong ihatid pauwi. Na agad namang sinang-ayunan ni Shen Yuan. Matapos makarating sa harap ng tinutuluyan ni Chena, nagpasalamat naman ang dalaga at sinabing magtratrabaho siya ng maganda simula bukas para sa ating bataan. Ang ating bida naman ay hindi pumayag na umalis na lang siya basta-basta nang walang nangyayari, kaya naman sinabi nitong nauuhaw siya, kaya naman gusto niya daw na pumasok sa bahay ni Chena para makainom ng tubig. Naalala ni Chena ang ginawa ni Shen Yuan sa restaurant kanina, iniisip niya din na umabot na siya sa kanyang limitasyon sa kanyang naramdaman kanina. Kaya naman sinabi niya sa ating bida na hindi pwedeng pumasok si Shen Yuan. Napatanong naman ang ating bida kung may ibang lalaki nga daw ba sa loob ng apartment ni Chena. Sinabi naman ng dalaga na wala na siyang boyfriend dahil nakipag-break up na siya kay Hyejin noong nakaraan. Muling sinabi ni Shen Yuan na kung ganon walang dahilan si Chena para hindi siya nito papasukin sa kanyang apartment para uminom ng tubig. Siya ay may duda sa kanyang isipan. Muli niya namang tinanong kung iinom nga lang daw ba ng tubig ang gagawin ni Shen Yuan, na agad niya naman na sinang-ayunan. Habang siya naman ay ngumingiti at tila may binabalak na mas masama pa sa masamang balak. Ilang sandali pa, matapos makainom ng tubig, si Shen Yuan ay nag-umpisa ng kumilos para sa kanyang mala James Bond na misyon. Pinaalala ni Chena na ang akala niya lang daw ba ay iinom lang ng tubig ang ating bida. Si Shen Yuan ay sinabi din na nakalimutan niyang gusto niya din daw palang kumain ng talaba ngayong gabi. Habang nagsimula ng maghalikan ang dalawa,
Si Haejin naman ay dumating, habang iniisip na kailangan niyang mag-sorry kay Chena, ayos lang din daw kung magiging magkaibigan na ulit sila. Dahil sa pamamagitan nito babawiin niya daw ang nawalang pag-ibig ni Chena sa kanya. Si Haejin ay nakitang nakabukas ang ilaw sa apartment ni Chena, kaya naman iiwan na lang daw nito ang bulaklak sa labas ng pintuan. Matalino din daw si Chena, kaya naman malalaman nitong siya ang nag-iwan ng bulaklak. Matapos makarating sa harap ng pintuan, naririnig niya namang umuunggol si Chena sa loob ng apartment nito. Dahil sa pag-aakalang ang matabang manager ang kasama ni Chena sa loob, siya ay nagdadabog sa pintuan at sinabing lumabas ang matabang pangit na lalaki. Ang ating bida ay narinig ang boses ni Haejin at napaisip na wala na sila ni Chena, kaya naman huwag na daw dapat itong manggulo. Habang patuloy tumitira ng 3 points ang ating bataan, si Chena naman ay sinabing parang may narinig siya sa labas ng pintuan. Si Shen Yuan naman ay sinabi na huwag nang pansinin ito ni Chena dahil malamang kapitbahay na lasing lamang daw ito. Ang ating bida ay binuhat sa kwarto ang dalaga upang hindi marinig ang ingay sa labas, habang si Chena naman ay nakiusap at sinabi na magdahan-dahan lang si Shen Yuan sa ginagawa nitong pag 3 points. Si Haejin ay tuluyan ng nalupaypay matapos marinig ang napakasakit na dapat niyang marinig. Iniisip niya din na 2 linggo pa lang silang magjowa ni Chena, kaya naman hindi pa daw ito nakakascore sa kanya. Habang binabayo ang magandang dalaga, sinabi naman nitong napapagod na daw siya. Si Shen Yuan naman ay pinahiga si Chena dahil sa posisyon na ito makakapag-relax daw siya at makakapagpahinga. Habang gumagawa ng kakaibang ingay si Chena, si Shen Yuan naman ay iniisip na hindi niya akalain na baguhan pa lang daw pala si Chena pagdating sa larong basketball. Ang oras ay mabilis lumipas at ang umaga ay sumapit na. May naamoy din na masarap ang ating bida na kanyang ipinagtaka. Sa kusina naman ay matatagpuan ang may magandang mood na si Chena habang ito ay nagluluto. Ang ating bida ay nakaramdam ng kakaiba matapos niyang magising sa bahay ng isang babae. Kaya naman naisip niyang mas maganda daw palang magising sa bahay ng babae kesa sa isang hotel. Ang system na supportive naman ay binigyan na naman ng misyon ang ating bida, at ito ay ang pagkakaroon niya ng sarili niyang tahimik na lugar. Ang misyon ay kailangan daw mabilhan ni Shen Yuan si Chena ng bagong property. Ang kanyang magagastos ay ibabalik din ng system ng doble. Habang ang pangalawang reward niya naman ay isa na namang mystery. Ang ating bida ay masaya na naman dahil sa napakabait daw talaga ng kanyang system. Ang ating bida ay iniisip na malamang isang mansyon na may malawak na swimming pool ang misteryosong reward ng system upang madala niya dito balang araw ang kanyang mga diwatang girlfriend. Habang sinasabi ni Chena na handa na ang agahan nila, sinabi naman ni Shen Yuan na mukhang kulang ang niluto ni Chena. Ang dalaga ay nagulat dahil hindi pa daw pala sapat sa ating bataan ang nangyari kagabi. Habang gumagawa ng kababalaghan ang dalawa, sinabi naman ng ating bida na wala silang gagawin ngayong umaga, kaya naman maghahanap daw silang dalawa ng magiging bagong bahay ni Chena. Si Chena ay napapaisip na napakalaki na ng ginasto sa kanya ni Shen Yuan, kaya naman nagtataka siya kung bakit pa siya bibilhan nito ng bahay. Inakala niya din na magbabago na ang ating bida dahil tapos na siyang kainin nito mula ulo hanggang paa. Ngunit hindi niya daw inaasahan ang mga pinagsasabi ni Shen Yuan ngayon. Napansin ng ating bida na hindi nagsasalita ang dalaga, kaya naman tinanong niya ito kung ayaw niya nga daw ba ang kanyang plano ngayong araw. Sinabi din ni Chena na hindi daw basta-basta nabubuo ang pera sa mga puno, kaya naman pag-isipan daw nito ang sinasabi ni Shen Yuan. Sa kalooban ng ating bida siya ay masaya, at sinabi naman na napakadali lang dumadating ng pera sa kanya. Ang binata ay sinabi na wala naman daw sigurong masama kung bibilhan niya ng bagong bahay ang kanyang pinakamamahal, kaya naman lalabas daw sila mamaya para maghanap ng bahay. Si Chena ay wala nang masabi kundi kiligin sa mga sinasabi ni Shen Yuan. Sinabi din ng ating bataan na nakakahiya sa mga kapitbahay ang pag-iingay kagabi ni Chena, kaya naman mas maganda daw kung titira si Chena sa mas private na lugar at hindi sila maririnig kapag nagtsoktsakan ulit sila. Ang dalaga naman ay sinisi ang ating bataan dahil kasalanan daw nito kung bakit hindi nito napigilang maging maingay kagabi. Muling sinabi ni Shen Yuan na wala siyang kasalanan dahil kasalanan daw ito ni Chena dahil hindi niya makontrol ang kanyang napakalakas na pag-ungol. Matapos magtampo ng kaunti sa sinabi ng binata, naalala niya naman na nag-set ng pagkikita ang kanyang mga kaibigan mamaya kasama siya. Ang ating bida ay sinabing hindi basta-basta ang pagbili ng bahay, kaya naman sinabi nitong pumili siya kung makikipagkita nga daw ba siya sa mga kaibigan niya o bibili sila ng bahay. Pinaghintay niya na muna saglit si Shen Yuan para sabihan daw ang kanyang mga kaibigan. Si Chena ay sinabi na mamayang gabi na lang sila lumabas dahil sa may gagawin daw siyang iba na biglaan. Ngunit ang mga kaibigan niya naman ay sinabing papunta na sila sa meeting place nila. Ang kaibigan niyang si Kinkin ay sinabi sa kanyang kasama na hindi makakapunta si Chena dahil sa may biglaan na nangyari.
Ang panibagong chika baby naman na kaibigan din ni Chena ay nagtaka kung bakit hindi ito makakapunta. Si Kinkin ay muling sinabi ang tungkol sa paggastos ng binatang si Shen Yuan sa kanya ng 300,000 kahapon. Malamang exaggerated lamang din daw si Chena sa sinabi nito kagabi sa kanila. Si Meng Lu naman ay sinabi na hindi daw isang mayabang na babae si Chena, kaya naman malamang na totoo ang sinasabi nito. Iniisip niya din na hindi pa siya nakakasalamuha ng batang mayaman na katulad ng kwento ni Chena, kaya naman kailangan daw nitong makita ang tinutukoy ni Chena. Si Kinkin naman ay tinanong ang dahilan kung bakit hindi makakapunta si Chena. Si Meng Lu ay biglang napapreno matapos malaman na bibilhan daw siya ngayon ni Shen Yuan ng bahay. Si Meng Lu ay napapaisip na hindi normal ang ginagawa ni Shen Yuan para kay Chena, dahil hindi lang daw accessories ang binibili nito, kundi isang bahay na daw agad na malamang nagkakahalaga ng ilang milyon. Si Meng Lu ay iniisip na makihati kay Shen Yuan dahil sigurado na sa tipo ng binata marami pa daw itong ibang babae. Iniisip niya din na mas maganda siya kay Chena, kaya naman malaki daw ang tsansa nitong maging isa sa mga babae ni Shen Yuan. Si Meng Lu ay sinabing sasama silang dalawa sa pagbili ng bahay dahil mas maganda daw kung mas maraming tao ang sasama sa kanya para mag-evaluate sa bahay. Matapos sabihin na gusto nilang sumama, ang eksena ay nalipat na sa lugar kung saan bibili ng bahay sila Chena. Napansin ni Meng Lu na hindi bababa sa milyon ang presyo ng mga bahay dito, kaya naman iniisip niyang makaka-jackpot siya kapag naging isa siya sa mga babae ni Shen Yuan. Si Kinkin ay nakita na sila Chena. Ang dalawang magkaibigan ay masaya dahil matagal na daw silang hindi nagkita. Tinanong din ni Kinkin kung sino nga daw ba ang kasama nitong gwapong binata. Habang nagpapakyut si Meng Lu sa ating bida, si Chena naman ay pinakilala ang dalawa. Si Meng Lu ay isa daw personal trainer, habang si Kinkin naman ay isang Ferrari salesperson. Ang personal trainer na si Meng Lu ay napansin na medyo maliit daw ang pangangatawan ng ating bataan, kaya naman sinabihan niya itong pumunta sa gym na kanyang pinagtatrabahuhan para mapalaki nito ang kanyang katawan. Iniisip niya din na napakagwapo, bata at napakayaman ni Shen Yuan, kaya naman gagawin niya daw ang lahat para mapasa kanya ang binatang ito. Ang ating bida naman ay bumanat na napakaganda daw ni Meng Lu, kaya naman kapag pumunta siya sa gym nila ay hindi siya makakakonsentrate para mag-exercise. Napansin ni Meng Lu ang harap-harapan na panglalandi ng binata sa harap ni Chena, kaya naman iniisip niyang malaki ang tsansa niya sa binata. Napansin din ni Meng Lu ang pasa sa tuhod ni Chena, kaya naman siguradong tumuwad daw ito magdamag at napasaya ang binata ng sobra para bilhan agad siya ng bahay. Si Kinkin ay sinabi din na tawagan lang siya ni Shen Yuan kapag gusto nitong bumili ng Ferrari na sasakyan. Ang ating bida ay napansin ang paglalandi ng dalawa sa kanya, kaya naman napapaisip siya na kung mga kaibigan niya daw ba talaga ito ni Chena. Napangiti din siya dahil sa may mga babae na naman siya na pwedeng magastusan at pagkakakitaan sa hinaharap. Habang naglalakad ang grupo, ang sugar daddy naman ni Wanting noong nakaraan ay may kasamang average na babae na mukhang asawa niya. Iniisip niya din kung ano nga daw ba ang ginagawa ni Shen Yuan sa lugar na ito, habang may kasamang magagandang diwata. Ang isang salesperson ay sinabi sa ating bida na marami silang available na apartment na nagkakahalaga ng 15,000. Ngunit ang ating bataan naman ay sinabing 3 milyon ang kanyang budget. Kaya naman kung pwede samahan daw siya ng babae kung paano niya mauubos ang kanyang 3 milyon na budget. Ang babae naman ay agad silang dinala sa kung saan sila nararapat. Si Meng Lu ay muli na namang nagulat matapos marinig na gagastos si Shen Yuan ng 3 milyon para kay Chena ng napakadali. Habang sila ay naglalakad, iniisip naman ni Meng Lu na mas galingan pa para makapasok sa relasyon ng dalawa. Ang babaeng salesperson naman ay may narekomendang bahay na may lawak na 165 square meters na nagkakahalaga ng halos 3 milyon. Si Chena ay biglang napakapit at binulong kay Shen Yuan na napakamahal nito. Ang ating bataan naman ay sinabing ayos lang ang halagang ito, mas magiging komportable din daw siya kung magkakaroon sila ng medyo malawak na bahay. Ang dalawa ay napansin ang mga pangyayari, napapaisip din sila na ang katulad ni Shen Yuan ay imposibleng mahanap ng karamihang babae. Ngunit hindi sila makapaniwala na nasa harap lang nila ang isang legendary na lalaki. Ang ating bida ay iniisip na kailangan niyang tumawad kahit kaunti, para hindi daw nila isipin na wala siyang alam na tao kundi gumastos lamang. Si Shen Yuan ay humingi ng discount sa bibilhin niyang bahay. Ang babae ay sinabi naman na magkakaroon si Shen Yuan ng malaking discount kung bibilhin na daw nito ang bahay. Ngunit ang ating bida ay sinabi naman huwag na nito tanggalin ang discount. At sinabing dagdagan na lang daw ng babae ng 2 parking spaces ang kanyang purchase. Dahil sa galing makipag-negotiate ni Shen Yuan, muli na namang nagpapakyut si Meng Lu at iniisip na mapapasa kanya si Shen Yuan. Ang ating bida ay napansin ang ginagawang pang-aakit ni Meng Lu, kaya naman napapaisip siya kung anong binabalak ng haliparot na babae sa kanya.
Si Meng Lu ay nag-level up sa kanyang paglalandi kay Shen Yuan, na nagugustuhan naman ng ating bataan. Ang ating bida ay iniisip ang oras na makakasama niyang magbembangan si Meng Lu at napapasabi sa kanyang isipan na magiging masaya ito. Ang ating bida ay sinasabi din sa kanyang isipan na kailangan niyang mag-focus at huwag ma-distract kay Meng Lu dahil sa ngayon kailangan niya daw munang bilhan si Chena ng bahay. Makalipas ang 30 minutes, ang kontrata ay tapos na at sinabing kailangan na lang nito ng pirma. Ang dalawa naman ay nagulat dahil si Chena daw ang pinapirma ni Shen Yuan sa papel. Matapos pumirma ni Chena, si Shen Yuan naman ay masayang makita na tumaas na sa 15 milyon ang kanyang balance ng dahil sa system. Dahil sa kinikita niyang milyon-milyon matapos ang isang gabi kay Chena, iniisip niya naman na kailangan niya pang maghanap sa susunod ng mas marami pang babae para magastusan at pagkakitaan. Ang system ay binigay na din ang mystery reward ng ating bida, at ito ay isang villa na pwede niyang makuha bukas ng 9 ng umaga. Si Shen Yuan ay masaya dahil ang property daw na ito ay isa lamang sa 10 super mansion na matatagpuan sa Star City. Napansin ng babaeng salesperson na napakayaman ni Shen Yuan. Napansin niya din na mukhang hindi naman daw sila magkasintahan ni Chena. Kaya naman napapaisip siya na sana pwede din siyang maging isa sa mga babae ng binata. Ang babaeng salesperson ay sinabi na baka bumili ulit sa susunod ang ating bida ng bahay. Kaya naman tinanong niya kung pwede daw ba silang magpalitan ng cellphone number para makontak daw siya nito kapag may balak daw ulit bumili si Shen Yuan. Ang binata naman ay agad pumayag sa sinabi ng babaeng assistant. Habang nagpapalitan ng cellphone number ang dalawa, si Meng Lu naman ay naiinis dahil sa biglaang pagsulpot ng isa pang haliparot. Si Meng Lu ay nagpaparinig at sinabing may pinag-iipunan siyang apartment. Kaya naman gusto daw nitong makuha ang number ni Shen Yuan para makahingi daw ng advice sa kanya kung bibilhin niya na ito. Sinabi niya din na napakagaling mag-evaluate ni Shen Yuan. Kaya naman makakatulong daw ang experience nito kapag bibilhin niya na ang apartment. Ang ating bataan ay sinabi namang walang problema dahil masaya daw siyang makatulong kay Meng Lu. Matapos ang transaksyon, si Shen Yuan ay sinabing may pupuntahan siya ngayong hapon, kaya naman iiwan niya na daw ang 3 diwata para makapagbanding na silang 3 na agad namang sinang-ayunan ni Chena. Si Meng Lu ay nagtataka dahil sa biglaang pag-alis ni Shen Yuan. Iniisip niya din na masyado siyang maganda para basta na lang iwan ng binata. Si Chena ay sinabing maghanap na sila ng lugar para kumain. Si Kinkin naman ay sinabing naiinggit siya kay Chena dahil may 3 milyon na property na daw ito. Dahil sa mayaman na daw si Chena, sagot na daw dapat nito ang kanilang magagastos ngayong araw. Si Meng Lu naman ay sinabi din na tama ang sinabi ni Kinkin, makalipas ang kalahating oras. Si Shen Yuan ay nasa school canteen at napansin ang maganda niyang teacher. Napansin ni Shen Yuan na nag-iisa lang ang kanyang hatmama na teacher. Si Li Xiao ay kausap ang kanilang school secretary at pinag-uusapan ang binabalak ng kanilang school na negosyo. Sinabi din ni Li Xiao na hindi siya pwede bukas ng gabi dahil may nakaplano na siyang gawin ng gabing yon. Ilang sandali pa, nagpaalam na si Li Xiao sa kanyang kausap. Si Shen Yuan ay lumapit at napansin ang pagka-stress sa boses ng kanyang teacher, kaya naman tinanong niya ito kung anong problema. Sinabi ni Li Xiao na balak bumuo ng kanilang school ng startup vase at isa siyang member sa grupong gusto mabuo ito. Nagtaka si Shen Yuan kung anong ibig sabihin nitong startup vase. Sinabi ni Li Xiao na kailangan nila ng mga kumpanya na mag-i-invest sa kanila. Kaya naman tinanong ni Shen Yuan na kung anong maitutulong ng school para maibalik ang pera na mai-invest ng mga kumpanya. Sinabi naman ni Li Xiao na magpro-provide sila ng mga skilled at matatalinong empleyado sa mga kumpanyang mag-i-invest sa kanila. Ang ating bida naman ay sinabi na mababalang ang bilang ng matatalino at skilled students sa kanilang school. Napansin din ni Li Xiao ang problemang ito, kaya naman hirap daw silang makahanap ng investors sa kadahilanang ito. Si Li Xiao ay nadidismaya matapos maisip na gusto ng kanilang secretary na lumabas siya kasama ang mga investors para makakuha sila ng mag-i-invest sa kanilang school. Ang ating bida ay gusto daw mag-invest sa mga negosyo, ngunit hindi daw siya pwedeng mag-invest sa negosyong naiisip ng kanilang school dahil sa mababalang daw ang success rate ng ideyang ito. Ang ating bida ay patuloy na nagtatanong tungkol sa negosyong tinatayo nila. Ilang sandali pa, napansin ni Li Xiao na interested si Shen Yuan. Sinabihan niya din ang ating bida na huwag na itong masyadong mag-isip dahil hindi pa naman daw tuluyang nakukumpirma kung itutuloy nga daw ba nila ang project na ito. Ang system ay may panibagong task na naman sa ating bida at ito ay ang pagkakaroon ng prestige points. Ang points na ito ay maaari niya daw na makuha sa pag-invest sa kanyang school. Ang points din na ito ay maaari siyang makapag-draw upang makakuha ng attribute points o kaya naman special skills. Iniisip ng ating bida na hindi pa siya binibigo ng kanyang system, kaya naman iniisip niyang binigay ito ng system para sa kanyang ikabubuti.
Iniisip din ng ating bida na mas mapapataas niya pa ang affinity ng ibang babae sa kanyang school kapag mag-i-invest siya para sa kanila. Ang ating bida ay tinanong kung pwede nga daw bang pumili ang mga investors na pumili ng mga estudyante na bibigyan ng investments. Si Li Xiao ay sinabi naman na hindi pa nila napag-uusapan ang tungkol sa ideyang sinabi ni Shen Yuan ngayon dahil hindi pa naman daw sigurado kung matutuloy ang project na ito. Ang ating bida naman ay sinabi na gusto niyang mag-invest, ngunit gusto niya din daw makasiguro na sa tamang estudyante mapupunta ang kanyang pera. Sinabi naman ni Li Xiao na alam ng lahat na nabangkrap na ang magulang ni Shen Yuan, kaya naman itigil na daw nito ang pagbibiro. Ang sigma nating bida ay pinasilip ang kanyang pera sa kanyang account. Ang ating bida ay iniisip din na simula ngayon, kailangan niya na daw ang magpasikat upang makakuha ng prestige points na makukuha niya lang sa mga teacher at mga estudyante. Si Li Xiao ay nagulat matapos makita ang 15 milyon na pera ni Shen Yuan. Napatanong din ang kanyang teacher kung saan nanggaling ang pera ni Shen Yuan. Muling sinabi naman ni Shen Yuan na nag-invest siya noon sa Bitcoin, kaya naman kahit papano may pera pa din daw siya. Ang kanyang teacher ay hindi makapaniwala na isang milyonaryo ang isa sa kanyang mga estudyante. Ang ating bida ay biglang lumapit sa teacher niyang napakahat at sinabi na sumama siya sa kanya at sisiguraduhin niya daw na magiging buhay reyna sa kanya si Li Xiao. Matapos isipin ang mga sinasabi ni Shen Yuan, nahihiyang sinabi naman ni Li Xiao na huwag magpatawa ang ating bida. Pinaalala niya din kay Shen Yuan na hindi basta-basta nakukuha ang pera, kaya naman pag-isipan daw nito ang sinasabi niyang investment sa kanilang school. Muling sinabi ni Shen Yuan na sigurado siya sa kanyang sinasabi, dahil sa una palang gusto niya na daw ang makatulong sa kanyang mga ka-schoolmates. Napansin niyang seryoso talaga ang binata. Kaya naman iniisip niya din kung seryoso nga din daw ba si Shen Yuan sa sinabi nito kanina na gusto niya siyang maging reyna. Si Li Xiao ay pinigilan ang kanyang sarili na mag-isip ng kung ano-ano dahil sa estudyante niya lang daw ang ating bida. Si Li Xiao ay biglang umalis habang sinsabi na pag-uusapan nila ng kanyang grupo ang ideya ni Shen Yuan. Ang ating bida naman ay masayang sinabi na kumain ng maayos ang kanyang teacher para manatiling malusog daw ang katawan nito. Ilang sandali pa, si Chena ay nag-send din ng kanyang litrato kasama ang kanyang ginawang kape. Sinabi niya din sa ating bida na pumunta siya sa shop upang matikman ang kanyang gawang kape. Si Shen Yuan ay napansin na hindi daw gaanong maganda ang gawa nito, kaya naman tuturuan niya daw ito. Napaisip din ang ating bataan na hindi siya natatakam sa kape dahil si Chena daw mismo ang gusto nitong tikman. Ang babaeng ito ay si Xiaoyi na kaklase ni Shen Yuan sa ibang subject. Sinabi ng kanyang kaibigan na huwag na itong alalahanin si Shen Yuan dahil naghihirap na daw ito ngayon at malamang nagtatrabaho na daw ito ngayon bilang part-timer para makabayad ng tuition. Ang isang babae naman ay sinabi na puro salita ang babaeng may malaking puso dahil roommate lang daw naman ni Shen Yuan ang kadate nitong lalaki. Ang babaeng may malaking puso naman ay sinabi na nakakalibre siya ng dinner kay Haibao kesa naman daw kay Shen Yuan ngayon na isa ng pulubi na malamang wala ng babaeng may gusto siyang makasama. Ang babaeng may maikling buhok naman ay napansin na parating si Shen Yuan. Ang babaeng may malaking puso ay napansin na mukhang papunta na daw si Shen Yuan sa trabaho nito. Ang may maikling buhok na petit naman ay sinabing sundan nila ang ating bida para malaman nila kung saan ito nagtatrabaho. Si Xiaoyi naman ay sinabing hindi tama ang sinasabi ng petit na babae. Ang babaeng may malaking puso ay mayabang na sinabi na halos hindi na nila nakikita si Shen Yuan sa school, kaya naman tinanong niya kung saan na nga daw ba ito nagtatrabaho bilang part-timer. Habang iniisip na akala nila naghihirap siya, iniisip niya din naman na sumabay sa trip ng babaeng may malaking puso. Sinabi ni Shen Yuan na may malapit na coffee shop sa labas ng kanilang school, dun daw siya nagtatrabaho kaya naman kung gusto daw nilang sumama masaya daw siyang magsiserve para sa kanila. Ang eksena ay nalipat sa coffee shop ni Shen Yuan, habang masaya naman na nagbabanding ang dalawang magkaibigan na parehong napakaganda at napaka-sexy. Matapos makarating sa coffee shop, napansin naman ng tatlo ang dalawang diwata. Dahil sa ganda ng dalawa hindi sila makapaniwala na may mga ganitong klaseng babae sa mundo. Ang dalawang nag-uumapaw sa kagandahan ay lumapit kay Shen Yuan at masayang makita siya. Mula sa likod naman ng ating bida ang tatlong babae ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita kung gaano ka-close ng dalawang babae kay Shen Yuan. Ang ating bida ay sinabing nakita niya ang kanyang mga kaklase sa daan, kaya naman inalok niya daw ang mga ito para ilibre ng kape. Si Meng Lu ay agad naman na nag-hello sa tatlo. Si Shen Yuan ay tinawag din si Xiaoqi para i-assist silang tatlo. Agad namang nagsalita si Xiaoqi at sinabing yes boss. Habang tinatawag ni Xiaoqi ang tatlo, ang mga ito naman ay nahihiya at napapangiti na lamang. Ang dalawang haliparot ay napansin na mukhang si Shen Yuan daw pala ang may-ari ng lugar na ito. Si Xiaoyi naman ay sinabi sa kanyang mga kasama na mas makakabuti kung hindi na sila magpapatuloy.
Dahil sa kahihiyan sila ay nagsimula ng umatras dahil sa mga pinagsasabi nila kay Shen Yuan kanina. Nagtaka si Meng Lu kung bakit umaalis ang kanyang mga kaklase, kaya naman sinabi ng ating bida na mukhang nahiya ang mga ito matapos makita ang dalawang diwata sa kanyang shop. Si Meng Lu ay nagsisimula na namang lumandi at sinasabing tama ang mga sinabi ni Shen Yuan. Si Chena ay ginawa ng kape si Shen Yuan. Sinabi niya din na hindi niya alam ang sugar level na gusto ng ating bataan, kaya naman ginawa niya daw itong 50%. Ang ating bida ay sinabing napaka-sweet ni Chena, kaya naman siguradong masarap daw ang pagkamatamis nito. Matapos marinig ang banat ng binata, iniisip niya naman na napaka-cheesy nito. Ngunit dahil ang katulad ni Shen Yuan ang nagsabi nito, ibang klase daw ang tama nito sa kanya. Tinanong ni Meng Lu ang tangkad at timbang ni Shen Yuan dahil gusto daw nitong kalkulahin ang kanyang BMI. Matapos sabihin ang kanyang timbang at tangkad, sinabi naman nitong bumaba ang kanyang timbang nitong nakaraan. Nagtaka si Meng Lu kung bakit, kaya naman sinabi ng ating bida na pinupuyat daw siya ng babaeng nasa kanyang harapan. Si Chena naman ay nagulat at nahihiyang iniisip na dapat hindi na daw binabanggit ni Shen Yuan ang mga ganitong klaseng bagay. Si Meng Lu naman ay no comment at napangiti na lang sa kanyang narinig. Sinabi din ni Meng Lu na dapat daw magkaroon si Shen Yuan ng mga nasa 10 kilong muscles para hindi daw ito basta-basta napapagod pagdating sa bakbakan nila Chena. Inalok ni Meng Lu na mag-subscribe si Shen Yuan sa kanilang gym, at sinisuguro daw nitong magkakaroon ng maganda at healthy na pangangatawan ang ating bataan. Si Meng Lu ay napansin ang oras, at sinabing may lakad pa nga daw pala siya ngayon, kaya naman nagpaalam na siya sa kanyang kaibigan. Habang paalis kumindat din siya kay Shen Yuan. Iniisip din ng ating bida na napakalakas ng loob ni Meng Lu landiin siya sa mismong harapan ni Chena. Ang ating bataan ay niyaya si Chena na pumunta sa second floor dahil may gagawin daw sila, na ipinagtaka naman ni Chena. Matapos makarating sa second floor, sinabihan niya naman si Chena na nagkukulang pa siya ng experience sa tsoktsakan, kaya naman sasanayin niya daw ito. Si Chena naman ay sinabi din na nandito pa sa gusali si Xiaoqi, kaya naman hindi daw sila pwedeng magtsoktsakan ngayon. Ang ating bida naman ay sinabing kanina pa siya nagpipigil, kaya naman wala daw ang makakapigil sa kanya ngayong pagkakataon. Ang dalawa ay nag-umpisa ng maghalikan. Ilang sandali pa, si Xiaoqi ay nasa first floor at siya naman ay may naririnig na kakaiba na nanggagaling sa taas. Hindi nagtagal na pagtanto niya din na nagbebembangan ang dalawa sa itaas dahil sa mga malakas na unggol ni Chena. Si Xiaoqi ay maaga nang nagsara ng shop dahil sa mga nangyayari sa itaas. Si Meng Lu naman ay biglang bumalik dahil nakalimutan daw nito ang kanyang bag. Si Xiaoqi ay nagdadalawang isip na buksan ang pintuan kay Xiaoqi, ngunit sinabi naman ni Meng Lu na nagmamadali siya, kaya naman minadali niyang pinabuksan ang pintuan. Habang kinukuha ang kanyang bag, narinig naman ni Meng Lu ang malakas na pag-ungol ni Chena sa taas ng gusali. Napaisip din siya na walang pinipiling oras at lugar ang ating palaban na bida. Makalipas ang 10 minuto si Meng Lu ay nanatili pa din sa shop. Sinabi niya din napakapayat ni Shen Yuan, ngunit hindi niya daw akalain na magaling at mukhang malaki daw ang hotdog ng ating bataan base sa mga ingay na naririnig niya kay Chena. Si Meng Lu ay napaisip din na mas lalo siyang natatakam sa ating bida. Nagpa siyang umalis na si Meng Lu at sinabi niya naman ng malakas kay Xiaoqi na aalis na siya. Si Chena ay nagulat namang malaman na nasa shop pa daw pala si Meng Lu, sigurado din daw siyang naririnig ang hindi niya mapigilan na pag-ungol sa baba, kaya naman nahihiya siyang marinig siya ni Meng Lu. Ang ating bida naman ay masayang narinig sila ni Meng Lu, dahil sa alam na daw ni Meng Lu kung ano ang malaking problema na kanyang kakaharapin kapag nasolo niya ito mag-isa. Si Secretary Lu ay nalaman na ang gustong pag-invest ni Shen Yuan sa kanila. Tinanong niya din kung may kakayahan nga daw ba talaga ang estudyanteng katulad ng ating bida na mag-invest sa kanila. Si Li Xiao naman ay sinabing nagduda din siya noong una, ngunit pinakita daw ni Shen Yuan ang bank account nito na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang sekretary naman ay nagulat at sinabi na malamang pera daw ito ng kanyang mga magulang. Siniguro naman ni Li Xiao na pera mismo ito ni Shen Yuan. Si Secretary Lu ay masaya namang malaman ito dahil hindi na daw nila kakailanganin ang maghanap ng iba pang mga investors. Ang sekretary ay pinatawag agad ang ating bida at sinabi na gusto niya itong makausap agad. Si Li Xiao ay sinabi naman na malamang busy ngayon si Shen Yuan dahil tapos na ang oras ng klase nito. Ang sekretary naman ay sinabing siya ang bahala dahil siguradong pasusunurin niya daw na parang isang mabuting bata ang ating bida. Habang nagbabasketball ang ating bataan, nakita niya naman na tumatawag ang kanyang teacher. Matapos sabihin ni Li Xiao ang mga pinasabi ng sekretary, agad namang naisip ni Shen Yuan na balak siyang hawakan sa leeg ng sekretary at pasunurin siya sa mga gusto nito. Sinabi din ni Shen Yuan na ilagay ng kanyang teacher Li Xiao ang speaker on para marinig siya ng secretary. Sinabi ng ating bida na busy siya nitong mga nakaraan dahil sa dami ng kanyang investment na kinakaharap, kaya naman hindi daw siya makakapunta ngayon.
Sinabi niya din nakikitain niya na lang ang sekretary kapag nagkaroon ng oras ang ating bida sa kanya. Matapos magsalita ng ating bataan agad niya naman nang pinatay ang tawag, kaya naman ang sekretary ay biglang nainis dahil hindi man lang daw siya pinagsalita ni Shen Yuan. Pati si Li Xiao ay nagulat at namula dahil sa hindi inaasahang lakas ng loob na pinakita ni Shen Yuan para patayan ng tawag si Secretary Lu. Si Secretary Lu ay iniisip na ginagalang siya lahat ng mga leaders ng kanilang school, kaya naman hindi niya daw mapapalampas ang ginawa ni Shen Yuan. Ngunit ang ating bida lang ang pinaka-easy access nila sa ngayon para magkaroon ng investor. Si Secretary Lu ay sinabing imbitahin si Shen Yuan sa isasagawang dinner meeting dahil isa ito sa potential investor nila. Matapos magmensahe ni Li Xiao sa ating bida, habang inaasikaso ang pagod na si Chena, nalaman naman ni Shen Yuan ang imbitasyon sa isang dinner meeting, iniisip niya din na i-delay ang mangyayaring negosasyon at ipamukha sa kanila na ang oras niya ang masusunod. Habang inaangat ang kanyang underwear, sinabi naman ni Chena na asikasuhin na muna ni Shen Yuan ang mga dapat niyang gawin. Mag-dinner na lang din daw sila ng sabay sa susunod dahil mukhang busy daw ito sa ngayon. Matapos ang konsiderasyon ni Chena, napansin ni Shen Yuan na isa daw talagang nakakamangha na babae si Chena. Si Min Yui ay napatawag kay Shen Yuan na kanya naman na ipinagtaka. Sinabi ng dalaga na kung walang gagawin ang ating bataan maglakad-lakad daw sila sa sport field ng school ngayong hapon. Inakala ni Shen Yuan na gusto na naman ito ng tsoktsakan kaya ito napatawag, ngunit mula sa kabilang linya ay sinabi naman ni Min Yui na may period siya ngayon. Napagtanto naman ng ating bida na ito daw pala ang dahilan kung bakit ilang araw nang hindi nakikipagkita si Min Yui sa kanya. Habang nahihiya, sinabi naman ng dalaga na pwede naman daw silang magbembaman kung gusto ni Shen Yuan. Habang naghahanda na para puntahan siya sa kanyang dorm, sinabi naman ni Shen Yuan na walang tsoktsakan ang magaganap ngayong araw dahil kailangan na muna daw magpahinga ni Min Yui. Ilang sandali pa, ang dalawa ay nagkita na at agad din siyang niyakap ni Min Yui. Ang ating bida naman ay sinabing alagaan na muna ng dalaga ang sariki nito, saka na lang din daw sila magbembangan kapag wala na itong period. Matapos halikan at sinabihang napaka-sweet daw talaga ni Shen Yuan. Tinanong naman ni Min Yui kung ano na nga daw ba ang takbo ng kanilang relasyon. Iniisip din ni Min Yui na nakakailang beses na silang nagbembangan, kaya naman kailangan niya na daw ng commitment sa ating bida. Matapos mapansin na nadagdagan ang affinity ng dalaga, sinabi naman ni Shen Yuan na girlfriend niya na daw si Min Yui simula ngayon. Muli na namang napayakap si Min Yui dahil sa kanyang sayang naramdaman. Tinanong din ng magandang dalaga na siya lang naman daw siguro ang girlfriend nito na sinang-ayunan niya naman. Ngunit ang loko nating bataan ay iniisip din na iba pa daw ang kanyang honey, darling, baby at sweetie. Dahil sa napaka-sweet daw ng ating bida, sinabi naman ni Min Yui na bibigyan niya ng matinding reward si Shen Yuan makalipas ang ilang araw. Ang ating bida ay sinabi din na may ireregalo din siya sa kanya na isang bahay at isang kotse pagdating ng weekend. Si Min Yui ay nagulat sa kanyang narinig at sinabi na sapat na daw sa kanya ang mga binibili nitong mga bag at accessories para sa kanya. Si Shen Yuan naman ay sinabi na ayaw niyang magtipid sa kanyang girlfriend, kaya naman uunahin daw nilang bumili ng bahay sa susunod, isusunod din daw nila ang magandang kotse kapag nagkaroon na siya ng bahay. Habang handa nang ihatid ng ating bida si Min Yui sa kanyang dorm, sinabi naman ng dalaga na love daw talaga siya nito. Kaya naman si Shen Yuan na daw ang bahala sa kanya. Kinabukasan si Meng Lu ay kausap si Shen Yuan at sinabihan itong payatot. Ang ating bida naman ay napansin ang kakaibang pagtutok ng kamera ni Meng Lu sa kanyang malaking hinaharap. Mula sa kabilang linya naman ay sinabi din ni Meng Lu na hindi niya nakasalanan kung nagugustuhan daw ni Shen Yuan ang kanyang malaking nakikita. Matapos ang kanilang usapan, iniisip naman ni Meng Lu na kung ilang araw nga daw ba kaya makakapagtiis si Shen Yuan sa kanyang kagandahan. Sa hindi inaasahan ang ex-girlfriend ng ating bida, ay tinawag si Meng Lu bilang kanyang coach sa gym na ito. Napansin ni Wanting nakakaiba daw ang saya na meron si Meng Lu ngayon, sinabi naman nito na may nakilala siyang nakakamangha na lalaki. Ilang sandali pa, ang dalawa ay nag-uusap na tungkol sa boyfriend ng kaibigan ni Meng Lu na si Chena. Si Wanting ay nagulat din matapos malaman na binilhan ng lalaki si Chena ng 3 milyon na bahay. Matapos maalala ang kanyang matandang sugar daddy, sinabi niya din na malamang napakatanda na daw ng sugar daddy ng kaibigan ni Meng Lu. Sinabi naman ni Meng Lu na nagkakamali si Wanting dahil nasa 20s pa lang daw ito at mas bata pa sa kanya. Sinabi din naman ni Wanting na malamang napakapangit daw ng lalaki. Muling sinabi ni Meng Lu na mali na naman si Wanting dahil napakagwapo daw nito at matangkad pa. Sinabi naman ni Wanting na malamang sobrang ganda daw ng kaibigan ni Meng Lu para makabingwit ng ganitong klaseng lalaki. Si Meng Lu naman ay ikinumpara silang dalawa at sinabi na hindi naman daw nagkakalayo ang itsura nilang dalawa. Si Wanting naman ay namamangha dahil kung halos magkasing ganda daw sila ng kanyang kaibigan, siguradong kahit na sinong lalaki ay mai-inlove daw kaagad.
Ang ating bida ay nagmensahe kay Meng Lu, sinabi nitong may pupuntahan siya para tignan ang nakuha niyang property sa Kinshu. Agad namang nagsabi si Meng Lu na kung pwede nga daw ba siyang sumama. Na agad namang pinayagan ni Shen Yuan kung wala daw itong ginagawa. Agad din na sinend ni Meng Lu ang kanyang location para sunduin siya ni Shen Yuan. Ang haliparot na si Meng Lu ay hindi mapigilan ang kanyang mga ngiti dahil sa mga nangyayari. Napansin din ng tsismosang si Wanting na mukhang mas masaya ngayon si Meng Lu kesa kanina. Humingi ng pasensya si Meng Lu dahil hindi na matutuloy ang kanilang training ngayong araw dahil ang sugar baby daw na pinag-uusapan nila ay papunta na para sunduin siya. Dahil nagpapasama daw ito sa Kinshu para tignan ang nakuha niyang property. Si Wanting naman ay agad naisip na napakamahal ng mga property sa lugar ng Kinshu. Nagtataka din siya kung bakit si Meng Lu ang tinawagan nito para mag-check ng property sa Kinshu. Ilang sandali pa, napagtanto niya ng gusto nitong agawin ang lalaki sa kanyang kaibigan. Iniisip niya din na kahit siya ay agawan ang kanyang kaibigan kapag sobrang yaman at napakabata pa ng lalaki. Ang isang trainer na si Lihai ay tinanong si Meng Lu kung may training class nga daw ba ito mamaya. Ngunit ang magandang dalaga naman ay sinungitan lang si Lihai at hindi kinausap. Ilang sandali pa, napansin nilang dumating na ang sundo ni Meng Lu. Si Lihai ay sinabi din na hindi naman daw kagandahan ang kotse ng lalaki para maakit ang diwatang si Meng Lu. Sinabi naman ni Wanting na hindi na daw problema ang kotse dahil nabalitaan niya daw na bumili ang lalaki sa girlfriend nito ng 3 milyon na bahay. Habang nagugulat si Lihai sa sinabi ni Wanting, ang babaeng kaladka rin naman ay sinabi na mukhang niloloko siya ng kanyang mga mata. Ilang sandali pa ng pagtitig sa ating bida, napagtanto niya naman na si Shen Yuan nga daw talaga ang lalaking ito. Siya ay sobrang nagulat dahil siya daw pala ang tinutukoy ni Meng Lu na lalaki kanina. Nagtataka siya kung paano nga daw ba naging milyonaryo ang kanyang ex-boyfriend. Nagsisisi din siya dahil sa pag-iwan niya kay Shen Yuan dahil sa mas mayaman pa daw pala ito kesa sa inaasahan niya.